Ang dakilang imperyo ng Daen, ang magkaibang tadhana ng mga prinsipe. Pinamunuan ng Coxian Valley ang mga banal na hukbo upang yanijin ang 36 na kaharian. Ngunit ngayong nagkaisa na ang buong mundo. Ang kanyang pambihirang tagumpay ay naging banta sa emperador. Wala nang sapat na gantimpala para sa kanya. Ang hapunan ng pamilya sa gabi ng bagong taon. Ang siyang magiging mitya ng kanyang kamatayan. Isang piging ng kataksilan. 3 taon. Ibinuhos ko ang aking dugot pawis, para lamang pag-isahin ng buong imperyo para sa Daen. Hindi ko hinanggad ang katanyagan o kayamanan, at kailanman ay hindi ko inagaw ang trono. Pero bakit? Bakit nyo ito ginagawa sa akin? Ha 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 ha. Sa tingin mo ba, ang isang asong gala mula sa bumagsak na kaharian, ay karapat-dapat na maghangad sa trono ng prinsipe? Karapat-dapat ka lang maging isang aso ng pamilyang Li ng Daen. Wang Guo. Noong pabagsakin namin ang imperyo ng Tianyu noon, nakita ko na ikaw na isang salot ay biniyayaan ng mga buto ng immortal. Kaya pinatawad ko ang buhay mo at ginawa kitang ampon. Sino nga namang mag-aakala na ang isang ulol na asong tulad mo ay talagang makatutulong ng malaki sa aming pamilyang Li? Ang magbuwis ng buhay para sa iyong kaaway at kilalanin silang sarili mong magulang. Siguradong napakasakit niyan, hindi ba? Ha 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 ha. Kaya pala, ang buong buhay ko ay naging isang malaking kasinungalingan lamang pala. HMPH, sa nakalipas na 3 taon, nakipaglaban ako hanggang kamatayan para sa aking mga kaaway upang sakupin ang mundo. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo tatantanan. Maging multo. Natatakot akong wala ka ng karapatang maging multo pa. Pagkatapos mong mamatay, kukunin namin ang iyong mga buto ng immortal upang ihalo sa ugat ng dragon. Buhay ka man o patay, mapipilitan ka pa rin protektahan ang kapayapaan ng aming Daen magpakailanman. Ha. Isang hamak na aso mula sa bumagsak na kaharian, naglalakas loob pang tawagin ang sarili na prinsipe. Napakatawa naman. Habang nabubuhay ka, naging aso ka ng Daen. At kahit patay ka na, babantayan mo pa rin ang aming tahanan. Ha, sabi nila hindi raw ako mamamatay. Nilipol ang buong angkan ng pamilya Li. Sa tingin nyo ba sa kapangyarihan ng imperyong Daen, dadanak ang dugo sa libo-libong milya? Tingnan natin kung pagdating mo sa kabilang buhay, makukuha mo pa kayang magmatigas, pugutan. Pagkatapos nyun, sinabi nilang walang paggalang ang ikatlong prinsipe sa nakatataas 3 at nagbabalak na mag-aklas. Pero sino nga ba ang makapagsasabi ng totoong nangyari? 3 taon na ang nakalipas. Sa kabutihang palad, pinrotektahan ng aking banal na ugat ang aking kaluluwa. At sa gitna ng desperasyon ay nagawa kong sanayin ang ipinagbabawal na sining ng mga immortal. Kahit na nakaligtas ako sa bingit ng kamatayan, hindi pa rin matatag ang aking pundasyon. Maaari akong maglaho na parang abo anumang oras. Ngunit kahit na ganoon, ibubuhos ko pa rin ang natitira kong buhay upang pagbayarin ng dugo ang pamilya ng hari ng Daen. Mga kasama, dali, manood kayo rito. Balita ko, ang nadakip daw ngayon ay ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Shuto. Tiyak na may magandang palabas na mangyayari. Tatlong taon nang patay ang asong si Shuto. Ngunit kayong mga rebelde, handa pa ring mamatay para sa kanya ng sunod-sunod. Napakalaking kahangalan. Ano naman kung mamatay ako para sa hustisya? Gawin mo ang gusto mo, patayin mo man ako o pahirapan. Ang tanging pinagsisihan ko lang ay ang hindi ko man lang maipaghiganti si Prinsipe Shuto. Ha, PWE. Isa lamang siyang aso ng aming imperyong Daen. Hindi siya karapat-dapat na tawaging prinsipe. Kung hindi dahil kay Prinsipe Shuto na sumiikop sa 36 na kaharian, hindi mararating ng imperyong Daen ang kinalalagyan nito ngayon. Kalokohan. Ang kapangyarihan ng aming imperyong Daen sa buong mundo
ay dahil sa dakilang lakas ng ating kamahalan. Huwag na nating pag-usapan na patay na ang amo ninyong aso. Dahil kahit nabuhay pa siya ngayon, madali lang siyang mayayurakan sa ilalim ng ating mga paa. 行行， Ito ba? 是谁？ Ang patalim sa leeg at paggulong ng mga ulo. Ang paraan ng inyong imperyong Dayan sa pagtrato sa mga tapat na bayani ay talagang nagkakaisa mula itaas hanggang ibaba. Sino ang mapangahas na rebelding ito na nang ahas manggulo sa bitayan? Hindi ka karapat-dapat na malaman ng aking pagkakakilanlan. 还不配知道。 Nagmamayabang ka lang. Siguradong isa ka rin sa mga dating tauhan ni Shuto. Talagang napakahangal ninyo at hindi nyo man lang alam. Isa-isa kayong dumarating para lang magpakamatay. May mamamatay ngayong araw. Pero hindi ako yun. Ha 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 ha. Kayong lahat, walang kaibahan sa Shuto na yun. Mga mangmang at walang alam. Ako ang general ng Dayan. Nasa loob ka ng teritoryo ng Dayan. Kahit pa ang amo ninyong si Shuto ang pumunta rito ng personal, mamamatay pa rin siya sa ilalim ng aking espada. Napakasimpleng mangmang naman ng mga taong ito. Ang lakas ng loob nilang pumunta rito para lusubin ang bitayan. Hindi na mabilang kung ilang rebeldeng pugot ulo ang pinaslang ni General Lee. Paano nila nakuha ang ganyang lakas ng loob? Ang hantungan ng batang ito ay tiyak nakakatayin ng buhay at unti-unting papatayin. Mga kawal, pakinggan ang aking utos. Patayin ang mga rebelde upang ialay sa aming mga pumanaw na ninuno. Tanging dugo lamang ng mga kaaway ang makapaghuhugas sa aming kawalang katarungan sa pamamagitan ng banal na sining. Tanging dugo lamang ng mga kaaway ang makapaghuhugas sa aming kawalang katarungan. Pananakot lang yan. Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa ganyang kaliit na kakayahan, sugod? Ang susunod ay ikaw, nagawa mo lang naman patayin ang ilang mahihinang utusan. Sinabi ng emperador na kahit buhay pa si Shuto, hindi pa rin siya tatagal sa akin kahit isang sagupaan lang. Ang pagpaslang sa mga rebelde ay napakadali lang sa akin. Simpleng laro lang yan. Mamatay ka na rin. Sino ka ba talaga? 到底是谁？ Paano ka nakakagamit ng ganyang kalakas na banal na sining? Teka, huwag mo akong patayin. Sa taglay mong galing, bakit ka magbubuwis ng buhay para sa isang pangkat ng mga taunang general? Maaari ko itong ipaalam sa emperador para ibigay sa iyo ang posisyong ito. Katungkulan. Sabihin mo sa akin. Anong katungkulan ang makakapantay sa banal na templo ng imperyo? Ngayon, nakikilala mo na ba kung sino ako? Katawa-tawa. Isang walang silbi na hindi man lang kayang salagin ang isang simpleng atake ko. Karapat dapat bang makasama ko? Ikaw. Hindi kaya ikaw talaga ang... Kung ako nga o hindi. Pagdating mo sa kabilang buhay, doon mo na dahan-daang pag-isipan. Ang salitang katawa-tawa ay hinding-hindi bagay sa akin. 也配和我并列？ Mawasak ka. Pagbaba ng banal na nyebe ng luo. Maligayang pagbabalik, General, ang inyong tapat na kawal ay nangangakong susunod sa inyo hanggang sa kamatayan. Sama-sama nating uubusin ang buong maharlikang pamilya ng Dayan upang ipaghiganti ang ating mga yumaong kapatid. Sa ngayon, hindi pa maaari, General. Ginamit lang tayo ng banal na imperyo ng Dayan at pagkatapos ay itinapon na parang basura. Halos lahat ng ating mga kapatid ay naligas at nangamatay. Hahayaan na lang ba natin silang makatakas ng ganoon na lang? Tumingin ka. Ha? General, ano? Anong nangyayari sa inyo? Kung paano ako nakaligtas noon, ay dahil lamang sa lakas na ibinigay ng banal na ugat ng Dayan. Ngunit dahil doon,
Sa sandaling lumayo ako sa banal na ugat, ang katawang ito ay unti-unti ring maglalaho. Maliban na lamang kung mahanap natin ang pinakaingatang kayamanan ng Dayan, ang sagradong lotes ng tadhana. Iyon lamang ang makakapagpanatili sa aking pisikal na anyo. Ang sagradong lotes ng tadhana, hindi ba't iyon ang hawak ng pangunahing general ng ating hukbongso, na si Lin Chongshao, ang kanyang sagradong sandata? Ibig bang sabihin ay alam mo kung nasaan siya? Alam ko. Hinding-hindi ko yun makakalimutan. Hindi nagtagal matapos mabalitaan ang inyong pagpanaw, General. Tinalikuran niya ang hukbongso at lumipat sa panig ng mahal na prinsipe. At matapos niyang maglingkod sa prinsipe, para lamang makuha ang tiwala nito, siya pa mismo ang kusang nagpresintang tumugis at pumatay. Hindi mabilang ng mga kapatid natin sa dating hukbo ang namatay sa kanyang mga kamay. At dahil nga sa madugong tagumpay na ito, nakuha niya ang posisyon bilang punong general na tagapagtanggol ng lungsod ng Tianyuan. At naging pinakatiwalaang tao ng mahal na prinsipe. Sadyang napakainam nga naman ng aking sariling bayan. General, hindi lang po yan. Tingnan ninyo ito. Ang sino mang makakukuha ng ulo ng mga natitirang tauhan ni Suto ay gagawaran ng 10 tel ng ginto. At ang makakapas lang sa general ay bibigyan pa ng mahiwagang gamot. Sadyang napakapangahas. Hindi pa ba sapat na tinutugis niya tayo? Nagpalabas pa siya ng malawakang pabuya para sa ating mga ulo. Higit sa kalahati ng ating mga kapatid ang namatay sa kanyang mga kamay. Binalak ko sanang paslangin ang taksil na yan. Ngunit hindi ko inaasahan na mabibihag ako sa daan ng hukbo ng Litoo. Kung hindi dahil sa pagliligtas ninyo, General, marahil ako rin ay patay na. Luo Shengshui, naalala mo pa ba ang batas ng hukbongso? Tiyak na naaalala ko, General. Ang sino mang magtaksil sa hukbongso ay dapat pugutan. Kung sadyang napakamahal pala ng halaga ng ulo ng bawat kawal ng hukbongso, tingnan natin. Kung ang ulo ng general na tagapagtanggol ng dating dinastiyang Dayan, ay kung ilang tail ng ginto naman ang katumbas. Ang sino mang makakukuha ng ulo ng mga natitirang tauhan ni Suto ay gagawaran ng 10 tel ng ginto. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Siyempre naman, totoo yan. Pero sa sirang baluti at kalawanging espada ninyong dalawa, at sa katawan ninyong kay hihina, mapapatay nyo nga ba ang mga natitirang tauhan ni Suto? Ha 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 ha. Ha ha ha. Ngunit babalaan ko na kayo sa umpisa pa lang, kapag nang-ahas kayong magdala ng kung anong ulo lang para lokohin ako. Tiyakin ninyong handa rin kayong mawalan ng sarili ninyong mga ulo. Huwag kang mag-alala. Ang ulong nasa loob ng kaong ito ay talagang ikagugulat mo. Ikagugulat. Posible kayang, ang ulo sa loob ng kahon ay sa mismong pinagkakatiwalaang tao ni Suto. Titingnan ko nga. Kung anong uri ng tao ang laman ng kaong ito. Ay ito. Ito ang general ng hukbong Litoo, Lapastangan. Ang lakas ng loob ninyong paslangin ang isang general ng Dayan. Sino ba talaga kayo? Ang isang basurang tulad mo ay walang karapatang magtanong. Bumalik ka at sabihin mo kay Ling Chongshao na lumabas siya rito at harapin ang kanyang kamatayan. Si General Li ay nagtataglay ng katapangan ni Suto. Sa tingin nyo ba, kayong dalawang mahihinang basura, ay kaya siyang patayin? Mas mabuti pang sabihin ninyo kung sino ang nag-utos sa inyo. Para kahit papaano ay mamatay kayong buo ang katawan. Isang hamak na pinuno lang ng maliit na lungsod. Karapat dapat ba siyang aipantay kay Prinsipe Suto? Sino ka ba talaga? At bakit napakayabang mo? Idilat mo ang mga mata mong parang aso at tingnan mong mabuti kung sino ako. Hindi ko lang siya kayang patayin. Papatayin ko rin ang asong si Lin Chongshao. Ha 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 ha. Isang aso lang pala kayo sa ilalim ng kapangyarihan ni Suto. Sige, magpakasaya ka habang kaya mo pa. Dahil malapit mo nang maranasan kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Kahit ang amo mo ay pinatumba ng aming imperyong Dayan. At pinatay na parang baboy at aso. At nangangahas ka pang kalabanin ng aming imperyong Dayan. Mukhang may isa na namang mahiwagang lunas ang mapupunta sa mga kamay ko. Pero dapat buhay ka pa para makuha yan. Sa pananalita mo. Ikaw ba ang ipinadala niya para labanan si General Ling? Ang isang basurang tulad mo ay walang karapatang magtanong. Tanggapin mo na lang ang kamatayan mo. Kapag patay ka na, ako mismo ang magdadala ng pugot mong ulo kay Lin Chongshao. Napakayabang mo. Tingnan natin kapag napugutan ko na kayo ng ulo. Doon ninyo malalaman ang sagot. Kahit si Suto ay napatay sa dambana ng kamatayan. Tapos nangangahas pa kayong kalabanin ng aming imperyong Dayan. Walang kwenta ang imperyo ninyo. Sumugod na kayong lahat ng sabay-sabay.
Kayong mga nagkukunwari, mamatay na kayo. 给我死！ Ngayon, may karapatan na ba akong makaharap si Ling Chongxiao? Sino? Sino ka ba talaga? Sa kabilang buhay mo na lang iyan pag-isipan, hindi. 不， Hindi mo pa ako pwedeng patayin. Tigil. Sino ang nangangahas na saktan ng mga tauhan ko? Sino ang nangangahas na saktan ng mga tauhan ko? Huminto kayo ngayon din. At baka hahayaan ko pa kayong mamatay ng buo ang bangkay. General Lin, mga dating tauhan sila ni Suto, bilis. Lapastangan, ang lakas ng loob mo. Kahit sino ka pa. Ngayong araw ay tiyak kong pupugutan ang ulo mo, at isasabit ko ito sa itaas ng tarangkahan ng lungsod, upang tustahin ang nagbabagang araw, hugasan ng malalakas na ulan, at unti-unting talk-in ng mga ibon. Lin Chongxiao, kung hindi kita inangat noon. Isang hamak na kawal ka lang sa ilalim ko. Bakit ngayon ay nagmamalaki ka na sa harap ko? Ay, ikaw. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman kung sino ako? Lin Chongxiao, ngayong kaharap mo na ang iyong Panginoon, bakit hindi ka pa lumuluhod? Ha 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 ha. Ang dakilang prinsipe Suto, ganito na pala ang sinapit ngayon. Mukhang hindi nga ako nagkamali sa pagkampi sa koro ng prinsipe 3 taon na ang nakakaraan. Mga mahiwagang bato, pampalakas, at mga mahiwagang kagamitan na nagpaangat sa akin sa isang kisap mata. Samantalang kung sumunod ako sa iyo, magpapakamatay lang ako sa labanan para sa iyo. At magiging aso mo lang. HMPH. Pinuno lang kita noon. Pero ang koro ng prinsipe ang tunay na nagpahalaga sa aking kakayahan. 3 taon tayong hindi nagkita. Pero naging mabuting aso ka na nga talaga ng koro ng prinsipe. Ngayong araw, papatayin kita. At iaalay ko ang ulo mo sa koro ng prinsipe, HMPH. Kung ganoon, ako na mismo ngayon ang hahawak. Para parusahan ng mga traidor na gaya mo. Ang dami mong sinasabi. Nasa atin na ang banal na lotes. Ang susunod naman ay ang maharlikang pamilya ng Day. Madalas ang pagyanig ng lupa nitong mga nakaraang araw. Kahit ang palasyong ito ay hindi na rin mapayapa. Ano kaya ang tunay na sanhi nito? Mahal na emperador. Ito ay dahil sa paggalaw ng banal na ugat ng dragon. At ang enerhiya ng dragon ay unti-unti nang naglalaho. Dakilang guro, ikaw mismo ang nagsabi noon. Nagamitin ang banal na buto ni Suto upang punan ng banal na ugat. Para tuluyan ng mapuksa ang anumang banta sa hinaharap. Nangangahas ka bang linlangin ng mahal na hari? Ay, ito. Ito. May ulat, mahal na hari, anong nangyari? Si General Li at General Lin. Pareho. Pareho silang pinaslang. Sinong nangahas na gumawa ng ganoong karahasan sa loob ng ating dakilang Jing? At sino ang salarin? Sila ang mga dating tauhan ni Suto. Pero may kumakalat na balita. Anong balita? Sinasabi po sa balita. Sinasabi pong muling nabuhay si Suto. Lapastangan. Si Suto ay binitay sa plataforma ng pagbitay 3 taon na ang nakalilipas dahil sa pagrerebelde. Nawasak ang kanyang katawan at kaluluwa. Paano siya muling mabubuhay? Mahal na hari, tiyak na may nagpapakalat lang ng chismis para guluhin ang isip ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit nayayanig ang ugat ng dragon. Handa po akong pamunuan ng hukbo para supulan sila. At tiyak na pupuksain ko ang lahat ng mga rebelde traidor upang muling maging matatag ang ugat ng dragon. Mga hamak na natitirang kawal lamang sila. Dahil ang dakilang guro na ang kikilos, kampante na ako. Gawin mong monumento ang kanilang mga pugot na ulo bilang babala. At doon naman sa tapat ng ugat ng dragon. Hayaang makita mismo ni Suto na nakakulong sa loob nito. Kung ano ang sinapit ng kanyang mga dating tauhan. Haha. At para makita rin ng buong mundo kung anong mangyayari sa sinumang manggahas na magrebelde sa akin. Kung anong kahindik-hindik na katapusan ang naghihintay sa kanila. Inutusan ako ng mahal na hari na puksain ng mga rebelde, mga general. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na tanggapin ang gawaing ito? Sinasabi sa mga balita na muling nabuhay si Suto.
Muling nabuhay si Suto. Noong unang panahon, niyanig ni Suto ang 36 na kaharian. At sa kakayahan nating ito, kung talagang nagbalik si Suto, kahit magsama-sama pa tayong lahat, baka kulang pa tayo para patayin niya. Matagal nang nawasak ang kaluluwa ni Suto sa plataporma ng pagbitay. Kaya imposibleng muli siyang mabuhay. Pero kumalat na ang balita sa buong lungsod. At natatakot na ang ating mga kawal. Huwag kayong mag-alala, mga general. Mga natitirang tauhan lang naman ni Suto ang nanggugulo. Ang inaalala ko lang, baka mahirap ng pawiin ang nagbabagang hangarin sa puso ng mga kawal at tuluyan nating masayang ang pagkakataon sa digmaan. Kapag nagtagumpay ang planong ito, para na rin nating binunot ang tinik sa puso ng kamahalan. Isang palaso lamang mula sa dambuhalang busog, ay sapat na para makuha ng mga general ang karangalang ito ng walang kahirap-hirap. Punong guro. Handa po akong maging nangungunang kawal ninyo, punong guro, General Merong. Sa inyong pagbabalik sa ating bansa, napasuko nyo ba ang pag-aaklas sa kaharian ng Chen? Tunay nga po. Nasakop na ang kabisera ng Chen. Maliban sa Imperatress na nagtatago ngayon, ay iniwan ko ang aking pangalawang general para tugisin siya. Hindi magtatagal at madarakip din siya. Karapat dapat kang ang tawaging haligi ng ating bansa, General Merong. Kapag ang tulad ninyo ang kumilos, ang mga natitirang tauhan ni Suto ay mga mahihina at walang silbi. Kapag nakuha mo na ang karangalang ito, tiyak na tataas na naman ang inyong tungkulin, General. Noon, nagmamahalan kami ng Imperatress ng Chen. Matapos ang kasunduan sa kasal, sumailalim muli ang Chen sa dakilang imperyo. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanila ngayon. Patawarin ninyo ako. Dahil hindi ko po nagawang protektahan ng buo ang Chen. Mula nang mamatay si Su Huangzi, palagi nang pinahihirapan at itinatakwil ang Chen ng dakilang imperyo. Hindi na matiis ng Imperatress ng Chen ang ganoong paghamak. Kaya kamakailan lang ay nag-aklas siya at nagdeklara ng digmaan. At ngayon, tuluyan ng gumuho ang kanyang kaharian. Magaling. Napakagaling. Kung ganoon, magtungo tayo sa Chen para makita ito. Ha? Sugod, patayin sila. Walang ay tirang buhay. Mamatay kayo. Nasaan ang Imperatress ng Chen? Salamat po sa pagliligtas sa aking buhay, kamahalan. Bumagsak na ang kaharian ng Chen. Ang Imperatress. Napilitan na po siyang tumakas. Ang mapabagsak ang Imperatress. Napakalaking karangalan yan. Imperatress ng Chen, sumuko ka na. Iniisip mo bang may darating pang tulong? Mabuti pang sumuko ka na ngayon. Huwag mong sabihin, umaasa ka pa rin ba hanggang ngayon na ililigtas ka ng patay na taong iyon? Ang pangunahing karangalan sa pagdakip sa Imperatress ay ako ang kukuha. Sino? Sino ang may lakas ng loob na kalabanin ang aming dakilang imperyo ng Dayan? Ako. Ang taong sinasabi mong matagal ng patay. Ikaw. Ay, ikaw. Ikaw si Suto. Tunay nga. Si Prinsipe Su. Hindi patay si Prinsipe Su. Bumalik na siya. May pag-asa na ang ating kaharian ng Chen. Suto. Ikaw nga ba talaga yan? PWE. 3 taon nang patay si Suto sa bitayan ng mga immortal. Nawasak ng tuluyan ang kanyang kaluluwa. Sino ka ba talagang impostor ka? Nangangahas ka pang gamitin ang pangalan niya. Hindi ka ba natatakot sa dakilang kapangyarihan ng Dayan? Sugod, pugutan ninyo siya ng ulo. Tingnan natin kung tao ba siya o multo. Sugod. Ha? Nakakatawa. Kawal lang kayo ng mga mahihinang langgam na nagtatangkang magpabagsak ng isang higanteng puno. Ay hindi. Imposible. Ngayon, kilala mo na ba kung sino ako? Hindi. Kahit na ikaw pa si Suto, hindi mo pa rin ako pwedeng patayin. Si Prinsipe Su, talagang ang nabuhay siyang muli. Simula ngayon, ang ating kaharian ng Chen ay hindi na muling magpapapi sa imperyo ng Dayan.
Ito ang sagradong sining na pamana ng pamilyang Chen. Sana ay makatulong ito sa iyo. Salamat. Dahil sa sagradong sining na ito, mas mapapanumbalik ko na ang dati kong lakas. Mahal na hari, si Merong Jian ng Imperyong Dayan, ay nakapasok na sa teritoryo ng kaharian ng Chen kasama ang kanyang malaking hukbo. Ipinag-uutos niyang isuko natin agad ang mga natitirang kakampi ni Sutu. At gusto rin niyang kusa kayong sumiping sa kanyang kama, mahal na hari. Napakalakas ng loob ng Merong Jian na iyon. Matapos niyang wasakin ang ating kaharian ng Chen, patayin ang aking mga mahal sa buhay, at paslangin ang aking mga mamamayan. Ngayon naman ay nagagawa pa niyang samobra ng ganito, Merong Jian. Mahal na Prinsipe Su, marami sa mga kapatid natin sa Hukbong Su ang nasawi rin sa kamay ng taong iyan. Kung ganoon nga, gagamitin natin siya para magpadala ng isang malaking regalo sa banal na imperyo ng Dayan. Bukas, nakikiusap ako sa mga general na pamunuan ng natitirang mga kawal natin upang tambangan si Merong Jian sa daang siguradong tatahakin niya. Ngunit napakakaunti na lamang ng ating mga tauhan ngayon. Ang direktang pagsugod ay parang pagpapakamatay lamang. Tama, kailangan natin itong pag-isipang mabuti at pagplanuhan ng maayos. Huwag na kayong mag-atubili sa tulong ng kapangyarihang ito. Hindi lang natin mapapanalunan ang laban na ito, kundi mapapalabas pa natin ang kalaban mula sa kanilang pinagtataguan para ganap na lipulin ang buong hukbo ng Dayan. General, ngayong nawasak na natin ang kaharian ng Chen, at sa pagdakip pa sa mga dating tauhan ni Sutu, tiyak na tataas ang iyong katungkulan pagbalik mo sa palasyo. Siyempre naman, hindi lang basta promosyon. Gagawin ko ring alipin ang walang galang na Imperatress ng Chen upang lumuhad at magmakaawa sa aking harapan. Doon pa lamang ako lubos na masisiyahan. Ha 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 ha. Sino yan? Lapastangan, ang lakas ng loob mo. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ngayong araw. Isang pag-anting Imperatress, naglakas loob pang pumunta rito para magpakamatay. Mukhang hindi lang mga dating tauhan ni Suto ang mapupuksa ko ngayon, kundi madali rin kitang mother ekip. Sugod, bihagi ninyong buhay ang Imperatress, sugod. Kahangalan. Paanong nagkaroon ng ganoon kalakas na eksperto sa kaharian ng Chen? May narinig na po ang inyong lingkod noon pa, na may nagtatagong isang malakas na eksperto mula sa maharlikang pamilya ng Chen, na nagtataglay ng lihim at pinakamalakas na kapangyarihan. General, kailangan na nating umatras na tayo. Ang lakas ng loob ninyo sa mismong teritoryo ng aking imperyong Dayan. May nangangahas pa talagang lumaban ng ganito. Pakalmayan ninyo ang inyong kalooban, mahal na emperador. Sa aking palagay, mahal na emperador, hindi ito isang masamang balita, kundi isa pang napakagandang pagkakataon para sa atin. Sa sandaling dumating na ang dakilang hukbo ng Dayan, kahit anong klaseng malalakas na eksperto pa ang nagtatago sa kaharian ng Chen, lahat sila ay luluhod sa paanan ng inyong kamahalan. At kung ang ganito kakapangyarihang sining ay mapapasa kamay ng inyong kamahalan, hindi ba't lalo pa kayong magiging walang katapat? Ha. Kung gayon, iparating ang aking utos. Ipadala ang pampitong prinsipe para pamunuan ng maharlikang hukbo ng Dayan upang durugin ang kaharian ng Chen at agawin ang kanilang lihim na sining. Magsisimula na ang dakilang labanan. Ang lakas ng loob ng maliit na kaharian ng Chen na galitin ang aking amang hari. Sa ekspedisyong ito, tiyak kong pupugutan ng mga mapangahas na rebeldeng iyon ng Chen. Walang aitetirang buhay, kahit isa. Ikaw pala ang misteryosong eksperto ng Chen. Eksperto, ha. Isa ka lang namang ligaw na aso sa isang maliit na kaharian, na nagmamayabang at nag-ongas. Sa tingin mo ba, mag-isa mo lang na mahaharangan ang maharlikang hukbo ng Dayan? Ngayong araw, ang pampitong prinsipe mismo ang namumuno sa laban, at nasa likod niya ang buong maharlikang hukbo ng Dayan. Tiyak na mamamatay ka. HMP, sugod. Hulihin siyang buhay kapag napilit natin siyang sabihin ang lihim na sining. Ako mismo ang mag-aabot nito sa aking amang hari. Nakakatawa. Ha. Hindi ko akalaing may itinatago palang ganitong klaseng tao ang kaharian ng Chen. Maganda, napakaganda. Sa antas ng iyong lakas, bakit mo kailangang magbuwis ng buhay para sa isang babaeng galing sa bumagsak na kaharian?
Mas mabuting magsilbi ka na lang sa akin. Magagandang babae, mga mahiwagang gamot, lahat ng hilingin mo ay ibibigay ko sa'yo. Ang karangalan na maging makapangyarihan sa lahat at nasa ilalim ko lamang. Hindi ba't sa huli ay ganoon din ang kahihinatnan? Ang gawain ng inyong dakilang dinastiya ng Dayan na maglaglag ng mga tauhan kapag wala ng pakinabang. Ayoko nang maranasan pa. Ang lapastangan mo, sino ka sa tingin mo? Para husgahan ang aming dakilang dinastiya ng Dayan. Ayaw mo sa maayos na usapan, gusto mo sa marahas na paraan. Ngayong araw, luluray-lurayin ko ang iyong katawan. Sandali, hindi nyo na kailangang kumilos. Napakalakas ng loob ng lapastangang ito. Ako mismo ang pupugat sa ulo mo. Ngayong araw, ipaparamdam ko sa iyo ang malaking kaibahan ng kaharian ng Chen sa aming dakilang yan, na parang butil ng bigas lang kung ihahambing sa ningning ng buwan. Kung ganoon, subukan mo. Mamatay ka na. Ngayon, sumusuko ka na ba? 可服了。 May lakas loob ka ba talagang patayin ako? Ako ang prinsipe ng dakilang yan. Kahit dulo lang ng daliri ko ang saktan mo. Hindi ka na makakahanap ng matataguan sa ilalim ng langit. Hindi lang ikaw, maging ang emperetress ng kaharian na pinaglilingkuran mo, ay tiyak ding mamamatay sa ilalim ng mga tapak ng hukbo ng aking dakilang yan. Isuko mo na ng kusa ang iyong lihim na sining, at lumuhad ka para humingi ng tawad. At baka sakaling iwanan pa ng ikapitong prinsipe na buo ang iyong bangkay. Kung papatayin mo ang prinsipe, sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa aming apat? Sumuko ka na ng kusa habang maaga pa. Isa ka talagang tapat na aso. Basta. Sige, lumapit kayo. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na pumatay sa akin. Sino ang makakapatay sa akin? Ano? Ikaw. Ikaw pala si Suto. Hindi ba't patay ka na? Paano ka napunta rito? Si Suto. Ang Suto na yumanig sa 36 na kaharian. Kaya naman pala nakuha niyang patayin ang ikapitong prinsipe. Patay na ang ikapitong prinsipe. Pagbalik natin sa palasyo, tiyak na ipapapugot ng kamahalan ng mga ulo natin. Tapos na tayo. Tapos na talaga ang lahat. Teka, hindi pa naman sigurado. Kung nasa rurok pa siya ng kanyang lakas, matagal na sana niyang nilusob ang imperyo. Tiyak na kamagigising lang niya mula sa kamatayan. At hindi pa matatag ang kanyang katawan at kaluluwa. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para pabagsakin siya. Sa ganoong paraan, mababayaran natin ang ating pagkakasala. Tama, nag-iisa lang siya. Hindi ba natin siya kayang patumbahin kung magsasama tayong apat? Sabay-sabay tayong sumugod. Hindi niya kakayanin ang lakas nating apat. Ngayong araw, ipaghihiganti natin ang ikapitong prinsipe, HMP. Gamit ang sining ng Han. Oh, Prinsipe Suto, nagkasala po ang abang general na ito. Napakabulag po ng inyong general. Maawa po kayo sa aking buhay. Parang awa nyo na. Maawa, nung pinaslang ninyo ang mga mamamayan ng aking kaharian ng Chen. Naawa ba kayo sa kanilang mga buhay? Hindi ba't sinabi mo pa? Nakusa akong gagapang sa iyong higaon. Ha 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 ha. Sunugin sila. Walang ay titirang buhay, isang kalokohan. Isang tao lamang. Ngunit nagawa niyang lipulin ang buong hukbo ng Dayan. Noong araw, walang kapantay ang hukbo ng Dayan. 36 na kaharian ang sumuko ng walang laban. At ngayon, ang hukbo ng libo-libong kawal ay nalupig lamang ng iisang tao. Mahal na emperador, paano malilipol ng iisang tao ang buong hukbo? Tiyak na may kakaiba sa likod nito. Maaari kayang totoo ang mga bali-balita na nabuhay muli si Suto. Kung totoong nabuhay muli si Suto, noong una pa lang sa ilalim ng altar ng pagbitay, tuluyan ang nawasak ang kanyang kaluluwa. Kaya imposibleng mabuhay siyang muli. Mahal na emperador, malinaw po ang dahilan ng pagkatalo sa labanang ito. Malinaw na minaliit ng ikapitong prinsipe ang kalaban at padalos-dalos na sumugod. Nagpumilit siyang makipaglaban ng mag-isa sa misteryosong eksperto, at pinaslang sa harap ng hukbo.
Kaya nawala ng pinuno ang buong hukbo, at nagkagulo ang aming depensa, na siyang sinamantala ng mga natitirang kampa ng kaharian ng Chen. Walang kwenta, dahil sa kanyang kayabangan at pagmamaliit sa kalaban. Naging sanhi ito ng pagkawasak ng aking hukbo ng Dayan. Karapat dapat lang siyang mamatay. Huminahon po kayo, mahal na emperador. Noong araw, ang ating kahariang Dayan ay nagpasuko sa 36 na kaharian upang magbigay pugay. Kay Raming natakot at humanga sa ating kapangyarihan. Ngunit ngayon, paanong hindi natin mapatamba ang iisang tao lamang? Mahal na emperador, hindi lamang siya nag-iisa. Ang mga natitirang kampa ng Chen at ang mga dating tauhan ni Suto ay nagsasama na ngayon. Ibig mong sabihin, ang iilang natitirang kawal ng isang maliit na kaharian ay hindi man lang mapapabagsak ng ating dakilang imperyong Dayan. Patawad, kamahalan. Kung hindi kaya ng 10,000 sundalo, gagamit tayo ng 100,000. Kahit 1,000,000 pa, huwag kayong mag-alala, kamahalan. Handa akong pamunuan mismo ang hukbo upang sumalakay. Kukuha rin ako mula sa sagradong ugat ng kapangyarihan, ng banal na buto ni Suto. Sino man ang misteryosong malakas na taong iyon, sa harap ng banal na butong ito, mapipilitan din siyang lumuhad at sumuko. Isang mahalagang ulat, Prinsipe So. Ang dakilang imperyong Dayan ay pinamumunuan mismo ng kanilang punong tagapayo. Muli silang nagtipon ng malaking hukbo, at kasalukuyang sumusulong patungo sa kaharian ng Chen. Hindi lang yun. Dala rin nila ang inyong banal na buto, Prinsipe So, at nagbabantang wawasakin ng Chen. Gusto talaga nilang gamitin ang banal na buto laban sa atin. Mas mabuti nga yun, para maibalik na ito sa tunay na may-ari. Kapag nabawi na natin ang banal na buto, tiyak na mas lalakas pa ang kapangyarihan ni Kamahalang So. Gagamitin ang sarili kong banal na buto laban sa akin. Natatakot akong mabibigo na naman sila sa pagkakataong ito. Ngayong bumalik na ang aking lakas, panahon na para ipahayag sa 36 na kaharian, na nagbabalik na si Suto. 回来了。 Suto. Hindi siya namatay. 没死。 Ipaalam sa punong tagapayo upang mag-atas, na magpadala ng hukbo ang lahat ng sakop na kaharian para sugpuin ang mga taksil na rebelde ng Chen. Kapag nagkasama-sama na ang hukbo ng 36 na kaharian, at kasama pa ang banal na butong ito, tingnan lang natin, kung ang mga rebeldeng Chen at ang mga natitirang tauhan ni Suto, ay makakapagmalaki pa ng matagal. Nakatanggap ako ng balita kagabi, si Suto ay talagang nagbabalik na. Pero ano naman, isang taong namatay na 3 taon na ang nakakaraan. Kahit pa mapalad siyang nabuhay muli, anong laban ang magagawa niya? Sa tingin ko, mas mabuti pang manatili na lamang silang tapat na sakop ng dakilang imperyong Dayan. Huwag mong ipahamak ang sarili mo. Tandaan mo, si Suto ang kinakaharap natin. 3 taon na ang nakalipas. Siya, noong 3 taon na ang nakalipas. Naaalala ninyo pa ba, mga kasama, kung paano winasak ni Suto ang ating mga kaharian at pamilya? Nais mo pa ba kaming magbuwis ng buhay para sa kaaway na nagpabagsak sa ating bayan? Tama ang sinabi ng pinunong Chu. Kung hindi dahil kay Suto, paano tayo haantong sa pagiging sakop na kaharian ng sagradong imperyong Dayan? 3 taon na. Ang kahihiyang ito ay hindi ko kinalimutan kahit isang araw. Pinunong Luo. Sa nakalipas na 3 taon, naging duwag ka na ba dahil sa takot mo kay Suto? Nakikita mo ba? Nasa panig ko ang lahat. 在我这里， Kaysa maging pain lang para sa kaaway na Somaira sa ating bayan. Mas mabuting patayin natin si Suto at ihandog sa Dayan. Sa ganoong paraan, makapaghiganti na tayo. Makakamit pa natin ang isang malaking tagumpay. Tama ang sinabi mo. Patayin si Suto, patayin si Suto. Mukhang napakaingay nyo rito ah. Tingnan ko nga kung sino ang naglalakas loob na pumatay sa akin, kay Suto. 殊途， Sa tingin mo ba talaga ay walang sino mang nangangahas na pumatay sa'yo? Ang galit sa pagbagsak ng ating bayan at pamilya noong 3 taon na ang nakalipas ay hindi pa naibubuhos. At ngayon ay naglakas loob ka pang magpunta rito para mabitag. Mga kawal, dakpin siya. Kayo, sa tingin nyo ba ay may karapatan kayong pumatay sa akin? Kung talagang nagkakaisa kayo, sige, subukan ninyo. Kung nagawa ko kayong gapiin noon, magagawa ko pa rin iyon ngayon kahit lumipas pa ang 3 taon.
Suto, sisiguraduhin kong mamamatay ka ngayon. Lumabas ka na riyan, huwag ka nang magtago. Noong 3 taon na ang nakalipas, winasak mo ang aking kaharian ng Chu. Pinilit mo kaming sumuko at magbayad ng buwis. At ginawa mong sakop na estado ng iyong sagradong imperyong Dayan ang aking dakilang Chu. Ngayong araw, sa harap ng lahat, ay muli mong ginalit ang aming pait at poot. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ngayon. Malupit talaga ang labanan para sa kapangyarihan. Ang iwanang buhay ka at gawing sakop na kaharian ang Chu noong 3 taon na ang nakalipas, ay isang malaking habag na. Kung magmamatigas ka pa rin sa iyong kahangalan, ngayon na ang magiging kamatayan mo. Ha 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 ha. Kay nakakatawa, sa loob ng toldang iyon, nagtiis lang ako ng pansamantala. At ngayon, kasama ko na ang dakilang general ng Chu. At sa likod ko ang milyong-milyong matatapang na mandirigma ng aming kaharian. Ano ang panlaban mo sa akin para manalo ka? Halika rito, Suto, harapin mo ang iyong kamatayan. Nasaan ang hari ng Chu? Kagabi, pinamunuan niya ang mga sundalo para harangin si Suto at nagyabang pa siya. Nababalik siya ngayong umaga ng dala ang pugot na ulo ni Suto. Ano? Huwag kayong mag-alala, hindi niya nakuha ang aking ulo. Sa halip, ang sarili niyang ulo ang napugot at noalay sa kanyang katawan. Hinihingi po namin ang inyong kapatawaran, Prinsipe So. Tumayo ka na. 3 taon na ang nakalipas, ako nga ang namuno sa hukbong Som-Aire sa tarangkahan ng inyong kaharian. Upang maging sakop na lamang kayo ng kaharian ng Dayan. Ngunit ganoon talaga ang digmaan. Kung mayroon pa ring nais maghiganti, maaari niyo akong harapin anumang oras at handa ko kayong harapin ng buong puso. Hindi po namin magagawa yon, hindi po. Ngunit kung sasama kayo sa akin, itiyakin kong babagsak ang kaharian ng Dayan. Buburahin natin ang kahihiyan sa 3 taong pagpapakumbaba ninyo, at ang panahong namuhay kayo sa ilalim ng kanilang anino at awa. Handa kaming mag-alay ng buhay para sa inyo, Prinsipe So. Report, may utos ang dakilang guro ng Dayan. Iniuutos niya sa ating 36 na sakop na kaharian na magpadala agad ng hukbo, para sama-samang sugurin ang mga rebelde ng kaharian ng Chen. Huwag kayong mag-alala, Prinsipe So. Hinding-hindi kami papayag sa utos na ito. Bumalik kagad at sabihin sa dakilang guro ng Dayan na magpapadala ng hukbo ang 36 na kaharian sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi para sugurin ang kaharian ng Chen, kundi para lusubin ng Dayan. Masunod, teka. Siyempre, kailangan nating pumayag. At dapat nating tanggapin ito ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Hindi pa ito ang tamang oras para mabulabog ang kaaway. Buksan niyo ang tarangkahan ng lungsod at sumuko kayo. At hahayaan ko kayong mabuhay. Ha 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 ha. Akala niyo ba talaga ang mga natitirang taunang sundalo ng Chen ay kayang humarap sa dakilang kapangyarihan ng Dayan? Bumaba kayo sa inyong mga kabayo ngayon din, lumuhod at humingi ng tawad. Para kahit paano ay iwanan ko kayong buo ang mga bangkay. At paano kung kasama ako? Ikaw? Ikaw ba ang nagpapanggap na eksperto mula sa kaharian ng Chen na mahilig magkunwari? Alam mo ba na hawak ng aming punong guro ng Dayan ang buto ng immortal? Mismong siya ang mamumuno sa malaking hukbo na darating dito sa loob ng ilang araw. Dahil hawak niya ang buto ng immortal, dudurugin ka lang ng punong guro, na parang pagpigalang sa isang langgam. Ipakita sa kanila na walang sino mang mangangahas na hominin ang banal na kapangyarihan ng Dayan. So good. Dalhin siya sa akin. Sino ka ba talaga? Ako ang buto ng immortal na inaasahan ng inyong punong guro, at ako ang tunay nitong Panginoon. Ay, ikaw. Ikaw ay si. Ang mga taksil at rebelding ito, napakalakas ng loob na salakayin ng mga lungsod ng Dayan. Punong guro, handa po akong mamuno ng mga piling kawal upang magtungo doon. At paslangin ang lapastangang iyon. Pero, huwag kayong mag-alala, punong guro. Hindi ko gagawin ang pagkakamali ng aking ikapitong kapatid na minaliit ang kaaway.
Ikalimang prinsipe, kailangan mong mag-ingat sa paglalakbay na ito. Dahil kahit malakas ang kapangyarihan ng ikapitong prinsipe, ay natalo pa rin siya sa kamay ng taong iyon. Kung hindi nagmarunong at nagpabayani ang hanghang na si Lao Chi, paanong hindi niya matatalo ang nag-iisang tao sa isang labanan? Ngayong sabay-sabay na sisilake ang buong hukbo natin. Kahit sa dami lang ay kaya na natin siyang durugin. Kayo lang. 你们 Ang lakas pa rin ng loob mong hamarang sa daan ng mag-isa. Akala mo ba ay kapareho ko lang ng uri si Lao Chi? Na makikipagduwelo ako sa iyo, kahit gaano pa karami ang dumating. Para sa akin, wala pa rin kayong silbi. 土鸡瓦狗， Kapag napatay kita, mas mapapalapit ako sa paglipol sa buong maharlikang pamilya ng Dayen. Napakayabang mo, sino ka ba sa tingin mo? Para manggahas na sabihing lilipulin mo ang maharlikang pamilya ng aming Dayen. Mga kawal, bumuo ng porma sayon. Ngayong araw, tiyak na mamamatay ka. 必死无疑。 Kahit gaano pa kayo karami, mga langgam, 只就 ay mananatili pa ring mga langgam. HMPH, nasa bingit ka na ng kamatayan. Matigas pa rin ang ulo mo, tikman mo ito. Masasaksihan mo ngayon kung gaano kalaki ang agwat natin. 差距。 Ang kapangyarihang magpabagsak sa langit. 遮天， Saan gain mo? Hindi. Hindi ito maaari. Ang aking depensa. Sino ka ba talaga? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin ako nakikilala? 还认不出我是谁吗？ Sutu. Sandali, walang kinalaman sa akin ang nangyari noon. Lahat ng iyon ay plano ng aking amang emperador. Kasalanan niyang lahat. Maawa ka, huwag mo akong patayin. Noong nilipol ng emperador ang aking buong lahi, nagtanong ba siya kung sino sa kanila ang walang kasalanan? Sisisihin mo ang sarili mo dahil ipinanganak ka. Sa maharlikang pamilya ng dakilang yan. Masama ito, nasa panganib ang ikalimang prinsipe. Iutos sa buong hukbo na sumulong ng buong bilis. Huminto ka. Kapag pinatay mo ako, siguradong ang dakilang guro ay. Sa wakas, dumating ka rin. Nang ahas kang pumatay ng miyembro ng maharlikang pamilya, naghahanap ka ng kamatayan. Ang masangga mo ang isang suntok ko. Ibig sabihin ay may ibubuga ka nga. Ngunit hanggang dito na lang ang swerte mo. 到此为止了。 Lapastangan, ngayong araw, sisiguraduhin kung dito ka babawian ng buhay. Kung ganoon, subukan mo. Tingnan natin kung sino ang huling tatayo, sugod. 斩！ Isang napakaliit na bansa lamang. Paano siya nagkaroon ng ganitong kalakas na kapangyarihan? Ngayon, oras na. 该轮到 Para ako naman ang umatake. Mabasak ka. 我朕！ Ang dakilang guro ng dakilang yan ay hanggang doon lang pala. Hindi natin siya kayang talunin sa ganitong paraan. Dalian mo, kunin mo ang banal na buto. 仙骨取来。 Dakilang guro, narito na po ang banal na buto. Kailangan ko ng oras para masipsip ang kapangyarihan nito. Pangunahan mo muna ang mga general para harangin ang taong iyan. Masusunod, lahat ng general, makinig sa aking utos, opo. Sabay-sabay tayong sumugod at harangin siya. Bigyan natin ng sapat na oras ang dakilang guro. Opo, tabi, lumayas kayo. Halika, subukan mo. Suntok sa buwan ang paglaban mo. Galang-galang na guro. Ikaw naman ang susunod, Taksil. Nasupil ko na ang kapangyarihan ng buto ng immortal. Titingnan ko kung paano mo kakayanin ang bagsik ng buto ng immortal. 仙骨之威， Gagawin kong espada ang butong ito. Taga. 定。
Mukhang hindi kanya kinikilala bilang kanyang 他好像有 Panginoon. 点不认你这个主人。 Hindi ito 不 maaari. 可能！ Ah, 去， ha 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 ha. Gaya ng inaasahan ko, hindi mo rin pala kayang lubusang makontrol ang buto ng immortal. Kahit ako, kailangan ko pang ibuhos ang buo kong lakas para lang bahagya itong mapasunod. Paano mo ito nagawang makuha sa isang kumpas lang ng iyong kamay? Bog. Hindi kaya. 难道 Sino ka ba talaga? 谁？ Siyempre, ako ang tunay na may-ari ng buto ng immortal. Hindi, paano naging ikaw? Hindi ba't kitang-kita ko kung paano tuluyang naglaho ang kaluluwa mo? Iniligtas ng buto ng immortal ang natitirang piraso ng aking kaluluwa. At binigyan ako ng pagkakataon na personal na singilin ang utang na dugo na ito. Kaya sumama ka na sa maharlikang pamilya ng Dayan. Sa iyong huling paglalakbay, huwag. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang hukbo ng 36 na bansa ay papunta na rito. Kapag pinatay mo ako, tiyak na wawasakin nila ang buong kaharian ng Cheng. At pagpipira-pirasuhin ang katawan mo. 36 na bansa. Ha. Ulat, kagalang-galang na guro. May balitang dumating mula sa 36 na bansa. Sinasabi nilang matagal na silang sumumpa ng katapatan kay Prinsipe So. At kung magpapadala man sila ng hukbo, ito ay para lamang sa lakayin ng Dayan. Muling nabuhay si Shuto. Nabawi na niya ang buto ng immortal. 他夺回， At maging ang kagalang-galang na guro ay napatay niya. 上他手。 Kayo, wala ba kayong gustong 说 sabihin? 的吗？ Mahal na emperador, hindi natin kayang kalabanin si Shuto. Mas mabuti pa. Mas mabuti pang ibalik ng mahal na emperador ang kanyang titulo bilang prinsipe. At dahan-dahan nating pagplanuhan ang susunod nating hakbang. Opo, mahal na hari. Kung ibabalik ninyo ang kanyang katayuan bilang isang prinsipe, at ipapangako sa kanya ang karangyaan at kayamanan, tiyak na muli siyang magpapasakop sa ating dakilang dinastiya. Ang ibig ninyong sabihin, ang ating dakilang immortal na dinastiya ng Dayan ay wala man lang magawa laban sa isang patay. Patawad po, kamahalan, ako na naghahari sa buong mundo, ay kailangan pang magpakababa para lamang suyuin ang isang taksil. Patawad po, kamahalan. Ang buong korte ng mga opisyal at general ay wala man lang kahit isang makapagtanggal ng alalahanin ng aking amang hari. Tunay na kayong mga walang silbi. Amang hari, handang puksain ng inyong anak ang salot na iyan para sa inyo. Sa nakalipas na 3 taon, gabi at araw akong nagsanay sa hangganan. Hindi lamang mas malakas ang aking kapangyarihan ngayon kumpara noon, kundi napasuko ko rin ang libo-libong halimaw sa hangganan. At nakipag-alyansa sa hari ng mga halimaw. Sa pagkakataong ito, personal kong pamumunuan ng hukbo sa hangganan at ang mga kakamping halimaw para sumabak sa digmaan. At tiyak kong iaalay sa inyo, amang hari, ang ulo ni Suto. Ulat sa punong lungsod, ang hukbo ni Suto ay wala ng 100 milya ang layo mula rito. Malapit na silang makarating sa labas ng ating mga pader. Suto. Suto. Paparating na si Suto para sumalakay. Mga general, ano na ang gagawin natin ngayon? 3 taon pa lamang ang nakalilipas, nayanig na ni Suto ang 36 na lalawigan. At ngayon, maging ang dakilang guro ng Dayan ay nasawi sa ilalim ng kanyang espada. Bilang inyong general, mangangahas akong magsalita. Bakit hindi na lang? Bakit hindi na lang? Sumuko na tayo, tama po, punong lungsod. Paano tayo magiging kapantay ng lakas niya? Mas mabuti pang sumuko na tayo habang maaga pa. Maging ang dakilang guro ay namatay sa kanyang mga kamay. Bakit pa tayo magpapakamatay sa laban na ito? Sumuko na tayo. Hindi pa man nakara-rating si Suto bilang mga opisyal ng Dayan.
Sa halip na mag-isip ng paraan para paatrasin ang kaaway, ay nangangahas kayong magsalita rito tungkol sa pagsuko. Si Suto ay isa lamang walang silbi na nakasira ng ilang maliliit na bansa. At natakot na kayo ng ganyan sa kanya. Napakalakas ng loob mo. Sino ka para manggahas na pumasok ng walang pahintulot sa bulwagan ng pagpupulong na ito? Mga bantay, kalad ka rin ninyo siya palabas. Ako ang pinunong general sa ilalim ng ikalawang prinsipe. Ipinadala ako ng ikalawang prinsipe para kunin ang ulo ng batang si Suto. Hindi pa ba kayo luluhod? Kahit ang dakilang guro ay pinaslang ni Suto gamit ang kanyang espada. Sa tingin mo ba karapat-dapat kang pumatay kay Suto? Ginoong Guo. Kung mayroon pang susuko bago magsimula ang laban, ito ang sasapitin ninyo. Ngayong araw, kasama natin ang mga lumilipad na dragon upang lumaban. Sapat na ito para wasakin ang buong kaharian. Ano pa ang laban ng isang hamak na Suto? Handa kaming sumunod sa inyong utos, General, at tutulungan po namin kayo ng buong lakas. Inaatake ang mahiwagang harang ng lungsod. Tiyak na sumusugod na ang hukbo ni Suto. Nandyan na sila. Itaas. Ang lalabas at susuko ay hindi papatayin. 不杀！ Walang kwentang palabas. Suto, ngayong narito kaming mga lumilipad na dragon. Isuko mo na ng kusa ang iyong ulo. Dalawang gumagapang na uod lamang kayo, at naglalakas loob pa kayong magmayabang sa harap ko. Lapastangang mortal. Ang lakas ng loob mong tawagin kaming mga uod. Lalapain ko ang iyong mga braso at binti, para maranasan mo ang impyerno habang nabubuhay. Ngayong araw, gagawin ko kayong mga tunay na gumagapang na uod. Mortal, anong ginawa mo sa amin? Mga hamak na uod lamang kayo, tapos nagagawa nyo pang tawagin ang sarili ninyong mga dragon. Mamatay ka. Ikaw naman ang susunod. Ay ito ang mga dambuhalang dragon na kayang magwasak ng isang kaharian. Pero pinatay lang niya na parang uod na pinisa ng ganoon kadali. Suto, huwag kang masyadong mayabang. Dumating na ang hukbo ng ikalawang prinsipe. Siguradong mamatay ka na ngayon. Mahal na prinsipe Su, bakit hindi mo pa siya pinatay? Isang patay na tao na rin naman siya balang araw. Kaya kung maghihintay pa ako ng ilang araw, ano naman ang magiging problema? Mahal na ikalawang prinsipe, hindi lang pinatay ni Suto ang dalawang lumilipad na dragon, kundi sinabi pa niya. Sinabi pa niya. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi rin niya na ang mga pinasuko ninyo ay mga hamak na uod lamang. Mukhang hindi nga ordinaryo ang lakas ni Suto. Mukhang ngayon, kailangan ko pa rin hingin ang tulong ninyong dalawang general. Nang ahas siyang tawaging mga hamak na uod kaming tribo ng lumilipad na dragon. Huwag kayong mag-alala, ikalawang prinsipe. Tiyak na pupugutan naming dalawa ang ulo ni Suto, at ihahandog sa inyo gamit ang sarili naming mga kamay. Ikalawang prinsipe, ang tanging hiling lang namin ay kapag nagtagumpay ka at naging koro ng prinsipe, ay tuparin mo ang iyong ipinangako sa amin. Ha ha ha, isang maliit na kaharian lang naman 'di ba? Ano naman kung ibigay ko 'yon sa tribo ng mga halimaw? Kung ganoon, iyan ang ating kasunduan. Mahal na ikalawang prinsipe, ibibigay mo ba talaga ang buong mamamayan ng kaharian sa kamay ng mga halimaw? Ang kaharian ng Chen lang naman ang ibibigay natin sa kanila. Tutal, puno naman ang lugar na iyon ng mga traidor at rebelde. Kahit na maging pagkain lang sila ng mga halimaw, karapat-dapat lang silang mamatay. Napasuko lang ni Suto ang ilang maliliit na kaharian ng mga tao. At akala na niya kung sino na siya. Kung sino na siyang dakilang tao sa mundo. Nang ahas siyang patayin ng aking mga kalahi.
Nangahas siyang insultuhan kaming tribo ng lumilipad na dragon. Kapag nahanap ko siya, tiyak na paluluhurin ko siya at pasusukuin, talaga ba? Kaya naman pala napakatapang ng amoy ng mga halimaw dito. Dahil nandito pala ang dalawang hayop na katulad ninyo. Hindi mo na hinintay na hanapin ka namin. Nangahas ka pa talagang lumapit dito para magpakamatay. Kung hindi lang ako palihim na pinagtaksilan 3 taon na ang nakalipas, ang susunod ko sanang papasukuin ay ang mga hayop na katulad ninyo. Nakakatawa. Paanong nangyari to? Ngayon, ako naman. 我了。 May ibubuga nga talaga ang taong ito. Magsanib puwersa tayong dalawa para patayin siya, ilabas ang kapangyarihan ng langit at lupa. Tiyak na mamamatay si Suto ngayon. 必死无疑。 Ipakikita ko sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng langit at lupa. Hatiin. Bilis, tumakbo na tayo. Hindi mo ako pwedeng patayin. Nag-iisa ka lang. Ibig sabihin niyan, kinakalaban mo ang 1,000,000 hukbo ng mga demonyo. Hindi ba't gusto mong maghiganti? Kung pakakawalan mo kami at hahayaang makabalik, pagsasalitaan kita ng mabuti sa harap ng hari ng mga demonyo, at tutulungan ka naming maging bagong emperador ng dakilang imperyo ng Daen. Kayong mga hayop na kumakain ng tao, sa tingin nyo ba ay karapat-dapat kayong makasama ko? Zudan. Mahal na pangalawang prinsipe, hindi natin kayang tapatan si Suto. Hindi natin siya kayang labanan. Suto. Nandito si Suto. Sinong may lakas ng loob na lumaban sa akin? Suto. Suto, akala mo ba ay wala nang natitirang magiting sa ating imperyo ng Daen? Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo. Sa nakalipas na 3 taon, ako ay isang taksil na nakipagkasundo sa mga demonyo. Walang silbi at traidor. May mukha ka pa talagang magyabang. HMP. Mamatay ka na. Tigpasin. Kamahalan, hari ng mga demonyo. Sobra na ang ginagawa ni Suto. Nagmamakaawa po ako, tulungan ninyo kami. Dapat mong malaman, napakatindi ng lakas ng Suto na iyan. Higit pa sa iniisip nating dalawa. Kahit ako mismo ang lumaban sa kanya. Walang kasiguraduhan na matatalo ko siya. Maliban na lamang sa labis na akong niyanig at hinasak ng Suto na iyan. Basta't mapatay lang si Suto. Handa kong ibigay ang lahat, anuman ang kapalit. Iyan ay galing mismo sa iyong bibig, mahal na pangalawang prinsipe. Para mapatay si Suto, kailangan nating ailatag ang pormasayo ng pagpaslang sa mga bathala ng aking lahi. Kapag nabuo na ang pormasyong ito, maging ang mga Diyos at demonyo ay manginginig sa takot. Kahit gaano pa kalakas si Suto, hindi pa rin niya matatakasan ng kamatayan. Ngunit nangangailangan ng alay ang pormasyong ito. Kung handa mong ibigay ang iyong 300,000 sundalo sa hangganan, upang ialay ang kanilang mga buhay sa akin sa pamamagitan ng dugo, magiging napakadali na lamang napatayin si Suto. Hindi maaari. Sila ang 300,000 matitapang na anak ng ating imperyo ng Daen. Hindi pwedeng magtapos na lang ng ganito. Ang pagpatay kay Suto ay isang dakilang tagumpay. Ang isakripisyo ang 300,000 sundalo sa hangganan. Kapalit ng iyong posisyon bilang koro ng prinsipe, ano naman ang masama doon? At saka, kahit wala na ang 300,000 sundalo sa hangganan, nariyan naman ang aking 1,000,000 demonyo para sumuporta sa iyo. Pagbalik sa kabisera, ang aking hukbo ng mga demonyo ang mag-aakay sa iyo papasok ng palasyo. Sa oras na iyon, hindi ba't napakadali mo nang makukuha ang trono ng koro ng prinsipe?
Haha. Mahal na prinsipe, sumasalakay si Suto. Magsisimula na ang malaking labanan. Bakit hindi niyo utusan ng mga kawal na magsuot ng baluti at humawak ng sandata para salubungin ang kaaway? Iyon ay dahil... 是因为 Ha. Bakit pa kailangang magsuot ng baluti para lang patayin si Suto? Mayroon akong mas magandang paraan. Ang isakripisyo kayong lahat sa pamamagitan ng dugo upang maging pagkain ko. 我的口粮。 Haha. Ha. Ginagamit ng demonyong ito ang buhay ng 300,000 kapatid natin bilang alay, tiyak na may masama siyang balak. 还火星， Mahal na prinsipe, hindi niyo siya pwedeng hayaang gawin ito. 哎呀， Hahaha, pangalawang prinsipe, huwag ka nang mag-atubili pa. Kapag nahigop ko na ang dugo ng 300,000 ito at naging perpekto ang aking banal na kapangyarihan, sa tulong ng aking 1,000,000 demonyo na maglalagay sa iyo sa trono, tiyak na mapapasa iyo na ito. Mga kawal ko. Kapag nakuha ko na ng tuluyan ng trono bilang koro ng prinsipe, at sa oras na ako ay maging emperador, tiyak na bibigyan ko kayo ng marangal na libing upang suklian ang inyong sakripisyo. Ha. Gaya ng inaasahan, mga demonyo na naman. HMP, 苏图 Suto, maraming salamat talaga sa iyo. HMP. Kung hindi dahil sa iyo, paano ko matatamasa ang dugong alay ng 300,000 ito? Pinapatay ang mga walang salang buhay. Isang kasalanang hindi kailanman mapapatawad. Ngayong araw, ipapatupad ko ang hustisya sa ngalan ng langit. Ang dugong anak sa 300,000 katao. Tingnan nga natin kung paano mo ako papatayin. Ngayon ang magiging huling araw mo sa mundo. 七才对。 Ang mga hamak ay mananatiling hamak kailanman. Gusto mo akong patayin. Gawin mo yan sa susunod mo na buhay. Arg. Napakayabang mo. 自大 Selyo ng dugong paglipol. 无限战， Kapag napatay na kita, ang santuaryo ng Dayen 朝 ay ganap ng mapapa sa kamay ko. 中之物， Hatiin. Ang aking mahiwagang sining ay naghahanap pa naman ng dugo para lumakas. Ang pag-alay mo sa dugo ng 300,000 katao ay magiging pagkain lang para sa aking kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan ba ang ginagamit mo? At anong klaseng espada naman yan? Paano nito nalo mo ng aking selyo ng dugo? Isang kapangyarihang papatay sa'yo. At espadang tatapos sa buhay mo dahil mahilig kang lumamon. Ipakita mo sa aking hari kung gaano kalaki talaga ang sikmura mo. At baka sumabog ka lang sa kabusugan, lumitaw kayo, 10,000 espada. Waksan. 无限。 Lumuhod ka sa harapan ko. Paano? Paanong nangyari ito? Ang lakas ng dugo ng 300,000 katao. Paano mo nagawang lamunin lahat ng yan? At ngayon, ako naman. Arg. Hindi. Paano ang isang hari na tulad ko ay matatalo ng ganoon kadali? Ang ritual ng dugo ay isang malaking kasalanan sa langit at lupa, lalo na't ginawa ninyong mga halimaw na alay ang dugo ng aking lahi.
Mamatay ka na, hindi mo ako pwedeng patayin. Kapag pinatay mo ako, 1,000,000 hukbo ng mga halimaw ang tiyak na lulusob. Para tadterin ka ng pira-piraso, at durugin ang iyong mga buto upang maging abo. Iyan mismo ang gusto ko. Kapag nawasak ko na ang santuaryo ng Dayen, kasunod niyan, uubusin ko ang lahi ninyong mga halimaw. Natalo. Natalo talaga kami. Huwag. Huwag mo akong patayin. Suto. Magkapatid naman tayo, di ba? Babalik ako agad sa kabisera para sabihin kay amang emperador. Para ibalik niya ang iyong trono bilang prinsipe. Ginto, pilak, mga lupain, pati magagandang babae. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Basta, pakawalan mo lang ako. Muli kang magiging prinsipe na tinitingala ng lahat, pangalawa lang sa emperador. Prinsipe. Wala lang naman yan kundi isang asong inalagaan ninyo. Ang gusto ko ay ubusin kayong lahat. 是把你们杀尽。 Ulat para sa mahal na emperador. Mula sa harapan, isang mabilis na paghahatid mula sa may 300 li, isang kaong jade ang ipinadala rito. Ha 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 ha. Kayong mga walang silbi, kahit ang isang taong dapat ay 3 taon ng patay, hindi nyo man lang magapi. Samantalang ang aking anak, hindi pa umaabot ng 3 araw, ay naipadala na agad pabalik ang ulo ng taksil na si Suto. Mabuhay ang mahal na emperador. Mabuhay ang pangalawang prinsipe. Ha 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 ha. Sa pagbabalik ng pangalawang prinsipe sa palasyo, ang trono ng pagiging tagapagmana ay mapapasakan niya na. Napakatalino ng mahal na emperador, hali kayo. Ngayong araw, samahan ninyo akong pagmasdan. Ang ulo ng taksil na si Suto. Oh, paano? Paanong naging ulo ito ng aking anak? Mahal na emperador, may ulat po mula sa digmaan. Ang pangalawang prinsipe ay nasawi sa labanan. Ang 300,000 sundalo sa hangganan ay malupit na pinaslang bilang alay dugo ng mga halimaw. Kayong mga palamunin at walang silbi, araw-araw. Hindi ba't ipinagmamalaki ninyong kayo ang mga haligi ng kahariang ito, at mga pinagkakatiwalaan kong tagapayo? Ngayon, 3 prinsipe ko na ang sunod-sunod na pinatay ni Suto. Maging ang ulo ng aking anak ay nakuha pa niyang ihatid mismo sa harap ng aking mga mata. Habang kayo naman, walang kahit isang makapatay kay Suto para sa akin. Ano pang silbi ng pagpapakain ko sa inyo? Huminahon po kayo, mahal na emperador. Hindi sa ayaw naming bawasan ang inyong pasanin, kamahalan. Sadyang napakatindi lang talaga ng kapangyarihan ni Suto. Sunod-sunod na niyang pinatay ang ating mga mahuhusay na mandirigma, at ang kanyang malaking hukbo ay diretsyong sumusugod papunta sa kabisera. Sa pananaw po ng inyong abang lingkod, hindi kaya. Mas mabuti pang makipagkasundo na lang tayo para sa kapayapaan. 3 taon na ang nakalilipas mula ng personal siyang bitiin ng kamahalan sa dambana ng pagpaslang sa mga immortal. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang inyong ugnayan bilang mag-ama. Ang personal ninyong pagbunot sa kanyang immortal na buto ay para naman sa walang hanggang kasaganaan ng ating dakilang yan. Kung ipapaliwanag ito ng malinaw ng kamahalan sa kanya, tiyak na mauunawaan ni Suto ang bigat at hirap ng inyong naging desisyon. Kung ibababa po ng kamahalan ng inyong sarili at maglalabas ng isang atas upang muling hirangin si Suto bilang isang prinsipe dahil sa pagpapahalaga ni Suto sa inyong ugnayan sa dugo, siguradong papayag siyang iurong ang kanyang mga hukbo. Sa ganoong paraan, malulutas ang panganib sa kabisera nang hindi na kailangang makipaglaban. Ha 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 ha. Sinasabi ninyong pinatay niya ang aking anak. At pagkatapos ay ako pa ang magtatalaga sa kanya muli bilang prinsipe. Ako mismo ang mangganguna sa hukbo para lumaban sa digmaan. Kung hindi ko mapagpipira-piraso ang katawan ni Suto ngayon, hindi ako karapat-dapat na maging pinuno at ikaw ang unang-unang kong papatayin bilang alay sa ating bandila. Kamahalan, pakiusap, palamigin ninyo ang inyong poot. Hindi naman po talaga layunin ng inyong abang lingkod na ibalik ang kanyang posisyon bilang prinsipe. Isa lamang itong plano para maakit at matrap natin ang kaaway.
Maglalabas tayo ng isang atas. At gagamitin natin ang inyong ugnayan bilang mag-ama, upang linlangin siya na pumasok sa loob ng kabisera. Tama, at kapag nakapasok na siya rito sa kabisera, hindi ba't mapapasailalim na siya sa inyong kapangyarihan at magagawa ninyo sa kanya ang kahit anong nais ninyo, kamahalan. Napakahusay na plano. Hayaan siyang pumasok muli rito sa kabisera, para muli siyang mahulog sa ating bitag sa piging ng kamatayan. Suto. Kung napatay kita noong una, kaya ko rin gawin iyon sa iyo sa ikalawang pagkakataon. Ito ang pasukan patungo sa puso ng dakilang yan. Ang unang hanay ng mga pader na nagtatanggol dito. Kapag nakuha natin ang kutang ito, diretso na tayong makakapasok sa mismong puso ng dakilang yan. At ang ating tuluyang paglusob sa kabisera ay magiging napakalapit na. Mahal na pinuno ng lungsod, wala na po tayong oras. Nandyan na ang hukbo ni Suto sa labas mismo ng ating mga pintuan. Hindi mo man lang iniisip kung paano itataboy ang kaaway. Sa halip, abala ka pa sa pag-inom at pagpapakasaya. Huwag kang mabahala, General. Mayroon na akong naisip na paraan para mapa-address sila. Buong araw ka lang namang umiinom at nagpapakasaya, anong paraan ang sinasabi mo? Kapag hindi natin napatras si Suto, ang mga ulo natin ay tiyak na isasabit sa pader ng lungsod. Ha 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 ha. Huwag kang mag-alala, General. Kahapon lamang ay natanggap ko na ang atas mula sa emperador. Inisip ng kamahalan ng kanilang ugnayan bilang mag-ama. Kaya pumayag siyang ibalik ang dangal ni Suto bilang prinsipe. Napakadakila ng kapangyarihan ng kamahalan. At kinatatakutan siya sa buong lupain. Ngunit ngayon, naglabas siya ng kautusan para kay Suto. At kinalimutan ng kanyang pagtataksil. Upang ibalik ang kanyang karangalan bilang prinsipe. Ito ay isang napakalaking habag. Walang katulad sa kasaysayan. Kapag nakita ni Suto ang atas na ito, tiyak na luluhod siya ng may pagpapakumbaba para magpasalamat. Sa oras na iyon, kailangan pa ba nating lumaban? General, ihanda mo na agad ang kabayo para sa ating Panginoon. Para makalabas siya at mapakiusapan si Suto na sumuko. Kapag ang ating Panginoon na ang mismong humarap, at nakita ni Suto ang kautosang ito, tiyak na kusa niyang paandarin pabalik ang kanyang hukbo. Sino ang mag-aakala? Baka salubungin pa niya ang ating Panginoon ng may buong paggalang. Bilang isang marangal na panauhin, Panginoon, huwag mong bubuksan ang pintuan ng lungsod. Pakiusap, huwag na huwag. Narito na ang kautusan. General, bakit ba pilit mo pa rin kaming pinipigilan? Huwag mong sabihing wala ka ng respeto maging sa ating emperador. Wala pang 10 liang layo ng hukbo ni Suto mula rito. Kapag nabigo tayong pasukuin sila, tiyak na sasamantalahin ni Suto ang pagkakataong nakabukas ang mga pintuan para sumugod. Kapag bumagsak ang lungsod na ito, ang mga ulo nating dalawa ang talagang isasabit sa pintuan ng lungsod. Kalokohan. Napakadakila ng kapangyarihan ng ating emperador. Handa niyang bigyan ng pagkakataon si Suto. At kinalimutan ng kanyang nakaraang pagtataksil para ibalik ang kanyang pagiging prinsipe. Ito ay isang napakalaking biyaya. Anong dahilan ni Suto para hindi lumuhad at magpasalamat sa maharlikang biyaya? Bilasan ninyo, buksan ang pinto ng lungsod. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat ng walang awa. Masusunod. General, maghintay ka na lang sa loob ng lungsod para sa aking magandang balita. Hindi pa man nagsisimula ang labanan. Kusang binuksan ng kalaban ng tarangkahan ng lungsod. At iisang mangangabayo lang ang pinapante nila. Baka ito ay isang patibong. Mahal na prinsipe, mag-ingat po kayo, baka may tambang, hayaan mo silang sumugod. Kahit anong tambang pa ang naghihintay. Wawasakin ko yon sa isang kumpas lang ng aking espada. Napakalaki ng habag at biyaya ng emperador. Dahil sa pagpapahalaga niya sa ugnayan ninyong mag-ama. Hindi niya kayang tiisin na magpatayan ng sarili niyang dugot laman. Kaya naglabas siya ng banal na utos upang ibalik ang iyong katayuan bilang isang prinsipe. Basta't iatras mo agad ang iyong mga sundalo at pumunta sa kabisera upang tanggapin ang utos. Muli kang magiging prinsipe ng ating dakilang kahariang immortal ng yan. Mahal na prinsipe Suto. Bakit hindi ka pa mabilis na lumuhad at magpasalamat sa biyaya? Ha 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 ha. 3 taon na ang nakakaraan, ganyan-ganyan din ang mga sinabi ninyo. Para linlangin ng mahal na prinsipe na magpunta ng mag-isa sa kabisera.
At ano ang nangyari? Pinatay ninyo ang mahal na prinsipe at sapilitang binunot ang kanyang banal na buto. At naiwan siyang luray-luray ang bangkay. Ngayon, gagamitin ninyo na naman ang lumang pakana na yan para muling linlangin ng mahal na prinsipe na pumunta sa kabisera. Ang pagbunot ng emperador sa banal na buto ni Suto noon ay para sa walang hanggang kapayapaan at kasaganaan ng dakilang yan. Ngayon, handa nang patawarin ng emperador ang kasalanan mo sa pag-aaklas. Hindi mo ba kayang unawain ang mabuting hangarin ng emperador? Lumuhod ka na agad at magpasalamat sa biyaya. Kalokohan. Bumalik ka at sabihin mo sa iyong emperador, sa susunod na pagtungo namin sa kabisera, hindi kami luluhod para makinig sa kanyang utos, kundi lulusubin namin ang buong lungsod. Sandali. Dahil gustong-gusto ng emperador na pumunta ako sa kabisera. Kung ganoon, papasok ako ulit sa kabisera ng isa pang beses. Maraming salamat, Prinsipe So. Iabot mo na sa aking kamay. Prinsipe So, mukhang matagal ka nang nawala sa labas. Kaya nalimutan mo na ang mga patakaran ng ating dakilang yan. Isang banal na utos ito ng emperador. Kung gusto mo itong makuha, kailangan mong lumuhad upang tanggapin ito. Pinapaluhod mo ako para tanggapin ang utos ng emperador. Pero mas gusto kong ikaw muna ang lumuhad. Suto, narito ang dekreto ng emperador. Hindi ka lumuluhod para tanggapin ito, at nagagawa mo pa akong paluhurin. Ayaw mo na ba sa posisyon mo bilang prinsipe? Nagkakamali ka sa isang bagay. Hindi ako ang nagmamakaawa sa kanya para sa posisyong ito, kundi siya ang nagmamakaawa sa akin na maging prinsipe. Suto, hindi ba't babalik ka sa kabisera para maging prinsipe muli? Balak mo ba talaga akong patayin? Kailan ko sinabing babalik ako sa kabisera para maging prinsipe? Ang gusto ko ay gamitin ang dekretong ito upang pumasok sa kabisera at agawin ang trono. Mga general, dinggin ang aking utos. Sumugod habang nakabukas ang tarangkahan ng kaaway. Kami ay sumusuko na. Sumusuko na kami. Nasakop na natin ang dakilang kuta, mas malapit na ang ating paglusob sa kabisera. Luo Shengshui, dinggin ang aking utos. Hahatiin natin ang ating puwersa sa 3 pangkat. Pangunahan mo ang pangunahing hukbo ng Chen sa pag-abante, at sakupin ang lahat ng mahahalagang kuta sa daan. Kasabay nito, iabot ang aking utos. Nautusan ng 36 na bansa na magpadala agad ng hukbo para makipagtulungan sa laban. Masusunod, ipapahatid ko agad ang utos sa 36 na bansa para magpadala sila ng mga sundalo bilang suporta. Mahal na prinsipe, ngunit kahit isama pa ang pangunahing hukbo ng Chen at ang alyansa ng 36 na bansa, 2 pangkat lamang ng hukbo ang mayroon tayo. Ang 3 pangkat na ito, sino ang mamumuno? Ang 3 pangkat. Ako lang mag-isa. Mag-isa akong papasok sa kabisera para maakit ko ang atensyon ng dakilang imperyo palayo sa inyo. Huwag ninyong gawin yan, mahal na prinsipe. 3 taon na ang nakalilipas. Gumawa na sila ng dahilan para linlangin kayo na pumasok ng mag-isa sa kabisera. Para lamang kunin ang inyong sagradong buto. Papatayin lang tayo kapag wala na tayong pakinabang. Gagawin na naman ng emperador ang dati niyang maruming laro. Sigurado akong may nakatagong patibong dito. Kamahalin, kung mag-isa kayong pupunta roon, tiyak na may naghihintay na malupit na patibong sa loob at labas ng kabisera. Ngayong taglay ko na ang sining ng mga immortal, at muling nagbalik sa aking katawan ang aking buong kapangyarihan. Hay! Hindi ako na mag-isang papasok sa kabisera ang dapat mag-alala, kundi siya na kampanteng nakaupo sa kanyang trono. Kamahalin, nakatanggap na po kami ng balita. Tinanggap na ni Suto ang atas ng emperador. Sa mga sandaling ito, mag-isa na siyang naglalakbay patungo rito sa kabisera. Dahil tinanggap ni Suto ang atas at mag-isang pupunta rito. Kung gayon, sa pagkakataong ito, titiyakin kong kamatayan ang sasalubong sa kanya. Tunay kayong kahanga-hanga, kamahalin. Kamahalin, kahit na mag-isa lang na nagtungo rito si Suto, ang mga natitirang kampa ng Chen na pinamumunuan niya, ay sinasamantala ang pagkakataon para atakihin ang ilan sa ating mahahalagang tanggulan. Napakabangis ng kanilang pagsugod. Hindi isang mangmang si Suto para sumugod ng basta-basta. Nagpunta siya rito ng mag-isa, pero may hukbo siyang nakaabang sa likod para sumuporta. Mukhang matagal na niyang nabasa ang ating mga balak. Ha ha ha. Sa tingin mo ba ay hindi ko yan alam?
Kahit nalaman pa niya, ano naman ang magagawa niya? Iniisip niyo ba talaga na hahayaan ko siyang makarating ng ligtas dito sa kabisera? Nakahanda na ang aking mga patibong sa lahat ng dadaanang landas patungo rito. Wala siyang matatakasan. Ang bawat bayang kanyang madadaanan ay magiging kanyang huling hantungan. Sa pagkakataong ito, titiyakin kong hindi man lang niya masisilayan ang pintuan ng aking kabisera. Napakagaling ng inyong plano, kamahalan. May utos ang emperador na magtungo ako sa kabisera. Buksan ninyo agad ang tarangkahan. Sinasalakay ng mga tauhan mo ang lupain ng DM. Kabi-kabila ang digmaan sa ating mga tanggulan. Paano mag-uutos ang kamahalan na papasukin sa kabisera ang isang katulad mong taksil? Huwag mong sabihin gagamit ka ng huwad na atas para linlangin. At tutuin ng general na ito na buksan ang tarangkahan. Para manalo ka ng walang kahirap-hirap, idilat mo ng maigi ang mga mata mong parang aso at tingnan mo. Malinaw na nakasulat dito sa utos ng emperador na ang mismong emperador ninyo ang nagmakaawa sa aking maging prinsipe. Buksan ninyo agad ang tarangkahan. Kung hindi, kayo ang makakaranas ng bagsik ko. Suto, wala ka namang iba kundi isang asong ginamit lang ng kaharian ng yan. 3 taon na ang nakalipas nang tanggalan ka ng kapangyarihang immortal at pinugutan sa bitayan ng mga immortal. Dapat matagal ka ng patay. Napakadakilang tao ng ating emperador. Bakit ka naman niya padadalhan ng utos para imbitahan ka? Ha ha ha. Pero ang mag-isa kang pumunta rito para mandaya sa pinto ng lungsod ay isang malaking regalo ng langit para sa akin upang makakuha ng gantimpala. Kapag napugutan ko na ang ulo mo, ilalagay ko ito sa isang magandang kahon at ihahandog sa harap ng emperador. Siguradong tataas ang ranggo at posisyon ko sa lalong madaling panahon. Kinausap na kita ng mabuti pero ayaw mong makinig. Mukhang talagang hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. 10 taon ko nang binabantayan ng tarangkahang ito. At napakarami ko ng pinaslang na mga rebelde at traidor. Kasama na ang napakarami mong dating tauhan, Suto. Ang mag-isa kang lumapit dito para lumaban ay sadyang pagpapakamatay. Suto, hindi ka na makakatakas ngayon kahit may pakpak ka pa, taga ng lobong buwan. Isang hamak na bantay tarangkahan lang, nangangarap na patayin ako. Patayin siya. So good. HMPH. Sa tingin nyo ba sa lagay na yan, ay makukuha ninyo ang ulo ko? Mahal na Prinsipe So, maawa po kayo. Naging bulag po ang hamak na general na ito. Nararapat po akong mamatay. Patutuloyin ko na po kayo. Patutuloyin ko na po kayo agad. Hindi ba't sinabi mo kanina na peke ang utos ng emperador na dala ko? Totoong utos po ito. Walang duda, totoong tong utos po, naging bulag lang po ang hamak na tulad ko. Mahal na Prinsipe So, maawa po kayo sa mababa kong buhay. Bubuksan ko po agad ang tarangkahan para sa inyong pagpasok sa kabisera. Kahit patayin kita, babukas pa rin naman ang tarangkahan. Anong gagawin natin? Si Suto ay malapit ng makarating. Malinaw na malinaw ang utos ng emperador. Dapat natin siyang tambangan at patayin bago pa siya makarating sa kabisera. Pero sa daan, nagawa ni Suto na patayin ang punong tagapayo at ang pangalawang prinsipe. Pati ang hari ng mga halimaw, napatay niya gamit ang kanyang espada. Sa ating dalawa lang. Paano natin mapapatay ang taong tulad niya? General, bakit naman napakatigas ng ulo mo? Sino ba ang nagsabing lalaban na natin si Suto ng harapan? Kung ganoon, ano na ang gagawin natin? Kahit gaano pa kalakas si Suto, tao pa rin siya na may laman at dugo. Una, magpanggap tayong bubuksan ang pintuan ng lungsod. At buong paggalang natin siyang sasalubungin sa loob. Maghahanda tayo ng isang marangyang piging para parangalan siya. At pagkatapos, naglabas ng kautusan ng emperador. Ipinatatawag niya ako sa kabisera. Buksan ninyo agad ang pintuan ng lungsod. Tila kailangan ko na namang anak ng dugo para lang makapasok. HMP. Prinsipe Suto, huwag po kayong dumanas ng dahas, pakiusap. Lumabas po kami ng lungsod para lamang salubungin kayo. Akala ko pa naman. Kailangan ko na naman pumatay para makadaan. Hawak ninyo ang banal na utos ng emperador, na parang ang mahal na emperador na rin mismo ang kaharap namin. Kahit gaano pa katapang ang loob namin, hindi pa rin namin mangangahas na hindi buksan ang pintuan ng lungsod.
Ang inyong pambihirang lakas, Prinsipe Suto, ay matagal na naming hinahangaan. Naghanda na po kami ng masasarap na alak at magagandang tugtugin sa lungsod. Para lamang sa inyong pagdating upang kayo ay aming parangalan. Tuloy po kayo. Pasok po kayo. Sa ibang mga lungsod kasi, gustong-gustong nilang pugutan ako ng ulo para lang makakuha ng gantimpala kapag nakikita ako. Hindi ko talaga akalain na ganoon ninyo ako rerespetuhin at tatanggapin ng buong puso. Hindi po. Hinding-hindi po kami mangangahas. Ang pagpaslang ninyo sa punong tagapayo at ang paggapi sa hari ng mga halimaw. Tunay na walang kapantay ang inyong lakas. Sino ba naman ang hindi nakakaalam nyon? At sino ba ang hindi nakakabatid nyon? Matagal na po namin kayong hinahangaan. Inaasahan po namin na tatanggapin ninyo ang aming paanyaya, Prinsipe Suto, na magpahinga muna rito sa lungsod ng kahit isang gabi. Hindi pa naman po huli ang lahat para maglakbay patungong Kabisera bukas ng umaga. Kung ganoon ang inyong mainit na pagtanggap, sige, pumasok na tayo. Nakahanda na ba ang mga mamamaslang para sa piging mamaya? Opo, maayos na ang lahat at nakahanda na sila. Hihintayin na lang natin siyang mainom ang may lasong alak na ito. Ha 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 ha. Mukhang isa na naman patibong ang piging na to. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang mabibigo lang sila. Mahal na Prinsipe So, mangyaring inumin ninyo ang alak na ito bilang malugod naming pagtanggap sa inyo, mahal na Prinsipe. Tanyag at kilala ang iyong pangalan sa buong kaharian, mahal na Prinsipe So. Ang pagpaslang mo sa hari ng mga baboy demonyo sa iyong paglalakbay ay matagal nang nakarating sa aking pandinig. At matagal ko na kayong hinahangaan dahil dito. Kaya naman, hayaan mong alayan ka ng iyong lingkod ng isang tagay, mahal na Prinsipe So. Sana ay pagbigyan mo ako. General, wala bang lason ng alak na ito? Paano namang mangyayari yon? Masyado kayong nag-aalala, mahal na Prinsipe. Kung ayaw ninyong inumin, hinding-hindi namin kayo pipilitin. Sige nga, tingnan natin. Kung ano nga ba talaga ang balak ninyo. Isang biro lamang iyon kanina. Ang mabuting kalooban ng general. Paano naman matatanggihan ni Suto? Ha ha ha, labas na kayong lahat. 出来吧！ Sa antas ng aking kapangyarihan, ang pagpaslang sa inyo ay parang pagpigalang sa isang langgam. Bakit? Sabik na ba talaga kayong mamatay? Ha 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 ha. Suto, batid ko ang iyong pambihirang lakas. 想当然知道。 Kung gagamitan ka ng karaniwang paraan, kahit 100 pang tao ang lumaban sa iyo ay hindi ka pa rin matatalo. Ngunit ang ininom mo kanina ay ang laso ng mga immortal. Kahit ang isang tunay na immortal ang uminom ng lasong ito, ang kanyang buong kapangyarihan ay tuluyang mawawala ng walang natitira. At sa ngayon, isa ka na lamang mahinang mortal na walang kalaban-laban. Walang nang marami pang daldal, sugod. Katawa-tawa. Imposible, kitang-kita ko nang inumin mo ang may lasong alak. Papaano ka pa nagkaroon ng mahiwagang lakas? Totoo, ininom ko nga ang may lasong alak. Ngunit sa kasamaang palad, wala man lang akong pisikal na katawan. Kaya paano ko maiinom ang alak mo? Ang katawang ito na suot ko ngayon ay nabubuhay lamang sa tulong ng mahiwagang lotes. At ito ay nagsisilbi lamang na sisidlan ng aking kaluluwa. Kahit gaano pa katindi ang lason sa alak mo, paano nito mapapatay ang isang tulad kung hindi tinatablan ng lason? Huwag kayong mag-alala, General. Kahit na hindi siya tabla ng lason sa alak, nakulong pa rin siya sa ating mahigpit na pagkubkob. May libo-libo tayong kawal sa lungsod na ito. Imposibleng mapatay niya silang lahat ng nag-iisa. Tiyak na mamamatay siya ngayong araw. HMP. Libo-libong kawal nga. Pero 3 lang naman tayo rito ngayon. Naniniwala ka ba na bago pa sila makarating dito, ay kaya ko na kayong patayin dito mismo? Prinsipe So, maawa po kayo, maawa po kayo. Magsalita ka. Hawak ko na ang utos ng emperador. Pero bakit naglakas loob pa rin kayong lasunin ako? Utos ba ito ng emperador? Opo, totoo po. Lihim na utos po yon ng mahal na emperador. Inutusan niya kaming tambangan at patayin kayo sa daan. Kundi dahil doon, kahit 10 beses pang lumakas ang loob namin, hindi po namin magagawang saktan ng isang Prinsipe So. Sabi ko na nga ba? Tingnan nga natin kung ang mga patibong na inihanda ninyo sa daan ay talagang ang hindi ko kayang takasan. Mga walang silbi, kayong lahat ay walang silbi. Iisang tao lang si Suto.
At ipinadala na natin ang lahat ng magigiting nating mandirigma sa kanyang dinaraanan. At may mga nag-aabang na sundalo sa bawat sulok. Pero anong nangyari, sunod-sunod na nasakop ni Suto ang siyam na lungsod. At ngayon, halos narito na ang kanyang hukbo, sa labas mismo ng pintuan ng ating kabisera. Huminahon po kayo, mahal na emperador. Sabihin ninyo sa akin, ano na ang dapat natin gawin ngayon? Mahal na emperador, dahil humantong na sa ganito ang sitwasyon. Baka hindi natatalab ang paggamit ng dahas. Sa aking hamak na opinyon. Mabuti pang ibalik na lang natin kay Suto ang kanyang pagiging prinsipe. Tutal, tinanggap naman ni Suto ang inyong utos. Kaya tiyak na bukas pa rin ang kanyang puso sa pakikipag-ayos. Kailangan lang nating, kayong mga walang kwentang inutil. Ang tanging alam nyo lang gawin ay sumuko. Sa huli, si Suto ay isa pa ring taksil na suwail. Ang ating dayan ang tunay na itinadhana ng langit, amang hari. Ang banta na dala ni Shuto. Ako na ang tatapos niyan. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Sunod-sunod na sinasakop ni Shuto ang ating mga lunsod. At anumang oras ay sasalakayin na niya ang kabisera. Bilang koro ng prinsipe, bakit ngayon ka lang nagpakita? Amang hari, hindi po ako nag-aksaya ng panahon nitong mga nakaraang araw. Kundi nagtungo ako roon upang supulen ang sagradong ugat na nawalan ng katatagan mula nang mawala ang sagradong buto ni Shuto. At ngayon, ang sagradong ugat na iyon ay tuluyan ng sumanib sa aking dugot laman. Ako na ang may ganap na kontrol dito. Mula ngayon, ang sagradong ugat ng ating dayan ay hindi na nangangailangan ng sagradong buto ni Shuto para manatiling panatag. Kaya ako nang mag-isang pasanin ng tadhana ng langit. Matagumpay mo ngang napasailalim ang sagradong ugat. Mukhang ang ating dayan nga ang nakatadhanang mamuno sa ilalim ng langit. At mananatili tayong magpakailanman. Hahaha, amang hari, maaari na po kayong mapanatag ngayon. Ngayong taglay ko na ang lakas ng sagradong ugat. Ang hamak na Shuto na yon ay mapapadapa ko ng walang kahirap-hirap. Mabuhay ang mahal na hari, mabuhay ng walang hanggan. Mabuhay ang mahal na prinsipe, mabuhay. Pakiusap, Ginoong Su, maawa po kayo, huwag niyo po akong patayin. Sumusuko na po ako, sumusuko na ako. Mukhang may lumamon sa sagradong ugat ng dayan. Kung ganoon, panahon na rin upang paslangin ang sampang dragon iyon. Ito ang sagradong ugat kung saan namamalagi ang sampang dragon. Noon, ang aming pamilyang So ang may hawak ng tunay na dugo ng dragon na pinili ng langit. Ngunit nakipagsabuatan ng pamilya ng hari ng dayan sa sampang dragon. Sumalakay sila ng pataksil habang ang aming tunay na dragon ay sumasailalim sa pagsubok ng langit. Pinaslang nila ito at inagaw ang aming sagradong ugat. Huwag kang mag-alala. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa aking paghihiganti, kundi para rin sa pagbabalik ng tunay mong anyo. Nakakatawa sa hamak na katawan mong mortal. Nangangarap ka pang pumatay ng dragon. Noon nga, ang mga magulang mo at ang tunay na dragon. Nilamon ng dragon na ito upang maging lakas sa aking pagsasanay at magsilbing sustansya. Hindi ko akalaing may natira pa palang isang hamak na uod na tulad mo sa mundong ito. Mabuti na rin yun dahil ngayon ay lalamunin din kita. Para magkasama-sama na kayo ng mga magulang mo. Ha. Ikaw na hamak na hayop ka. Hindi ka karapat-dapat maging isang dragon. Noong sinamantala mo ang araw ng dakilang pagsubok ng tunay na dragon ng pamilya So, nakipagsabuatan ka sa palasyo ng Dayan para traidorin kami sa likod. Ang isang mababa at walang hiyang hayop na tulad mo ay mas masahol pa sa ahas. Bata, kapag napunta ka na sa aking bibig, dudurugin ko ang bawat buto sa katawan mo ng dahan-dahan. Tingnan natin kung lalamunin mo nga ako ngayon. O kung ako ang tutapos sa masamang dragon na tulad mo. Gamit ang iyong dugo, iaalay ko ito para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng buong pamilya So sa langit. Ha. Isang tulad mo, papatay ng dragon. Tatapusin ko ang buhay ng masamang dragon na ito, gamit ang iyong dugo. Iaalay ko ito para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng buong pamilya So sa langit. Ha. Isang tulad mo, papatay ng dragon. Tanging dragon lamang ang makakatalo sa isa pang dragon. Ngayong patay na ang tunay na dragon ng pamilya So. Ako na ang tanging natitirang tunay na dragon sa mundong ito.
Kakampi ko ang tadhana. Sino ang makakatapos sa aking kapangyarihan? Hamak na bata. Ipapadala na kita sa kabilang buhay para makasama ang mga magulang mo. Tingnan nga natin kung talagang isa kang tunay na 是 dragon. 不是真龙吧？ Yeah. Tigpasim. 斩！ Hay, hindi maaari. Paano mo nagawang talunin ang dragon na ito? Maliban na lang. Maliban na lang kung muling nabuhay ang tunay na dragon ng pamilya So. Kung hindi, hinding-hindi ito mangyayari. Walang bagay na imposible. Mamatay ka na. Su Tu, alam mo nga talaga ang katotohanan noon. Ngunit huli na ang 已 lahat. 经晚了。 Ang banal na ugat ng immortal ay tuluyan ng nakiisa sa aking katawan. Ngayon, ang kaharian ng Dayan ang siyang tunay na pinili ng langit. At ang inyong pamilyang So ay magiging isang mantsa na lamang na buburahin sa kasaysayan. At wala nang iba pa. Halika. Sutu, sa araw na ito, 今日 ikaw ang magiging huling tuntungan ko para sa aking pag-upo sa trono. Ang banal na ugat ng inyong lahi ay galing lamang sa pakikipagsabuatan ng inyong emperador at ng masamang dragang iyon. Pilit niyo itong inagaw sa mga kamay ng aking pamilyang So. Ngunit ako ang tunay na may-ari ng banal na ugat na ito. Kung totoo man yan o hindi, daanin na lang natin sa laban, HMPH. Banal na ugat, magbagong anyo bilang espada. Sutu, tiyak na mamamatay ka na ngayon. Sutu, sumuko ka na at huwag nang lumaban. Ang banal na ugat ay sumusunod na sa aking utos. Kahit may dugo pa ng tunay na dragon ang inyong pamilya, wala na itong magagawa. Talaga bang sa tingin nyo ay panalo na kayo? 你们赢定了吗？ Ngayong araw, ang banal na ugat ay babalik sa kanyang tunay na may-ari. Paanong nangyari ito? 怎么可能？ Espada ng banal na ugat, paslangin siya. 给我斩！ Bumalik ka sa akin. Akin ang dugong ito. 血脉， Ang aking dugo. Iyon ang tunay na dragon na pinatay noong araw na iyon. Imposible, sigurado akong patay na siya. Bakit? Bakit buhay pa rin siya? Sinabi ko na sa iyo. Walang anumang imposible. 可能的。 Mahal na prinsipe, maghanda ka ng mamatay. 受死吧！ Oh. Sutu, hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa mo ngayong araw. Balang araw, pagbabayaran kita ng dugo. Tunay na dragon, sigurado akong pinatay kita noon. Paanong buhay ka pa rin hanggang ngayon? Tama ang sinabi mo. Noon nga ay nagkasabuat kayo ng pamilya ng emperador ng Dayan para patayin. At paslangin ako, ngunit sa kasamaang palad dahil sa kasakiman ng pamilya ng emperador ng Dayan, ay hinayaan nilang mabuhay si Sutu. At ako. Mabubuhay muli hanggat hindi pa nauubos ang dugo ng tunay na dragon. Mabubuhay akong muli mula sa ugat ng aking immortalidad. At magbabalik mula sa kamatayan. Hindi ito patas. 不公平！ Hindi ito patas. Ah. Sutu.
Suto, huwag mo akong patayin. Nakalimutan mo na ba? Magkapatid tayong lumaki ng magkasama. Magkapatid. Hindi ba't sinabi mo noon? Naaso lang ako ng Dayen. Nagkamali ako. 我错了， Hindi ba't ang posisyon ng Crown Prince ang nais mo? Kung hahayaan mo akong mabuhay, babalik ako agad sa kabisera para makiusap sa amang emperador na ibigay ito sa'yo. Ang buong lupain ng Dayen, ang trono ng dragon na ito, lahat ng ito ay magiging sa'yo. Hindi dahil alam mong nagkamali ka, kundi dahil alam mong mamamatay ka na. 要死了。 Paano? Paanong nangyari ito? Kahit ang aking Crown Prince ay namatay sa mga kamay ni Suto 徒的手里， at maging ang ugat ng immortalidad, inagaw rin niya. At sa loob ng ilang araw, lulusubin na ng kanyang hukbo ang kabisera. Aking mga tapat na ministro, mayroon pa ba kayong paraan para mapa-address ang kalaban? Mahal na hari, dahil sa inyong utos na harangan ang mga pinakamalakas na kawal ni Suto, ang mga lungsod sa kahabaan ng Dayen ay mabilis na bumagsak sa mga kamay ng mga natitirang rebelde ng Chen. Mahal na hari, sa abang pananaw ng inyong lingkod, mas mabuti pang hirangin na lamang natin si Suto bilang Crown Prince. Tama po, mahal na hari, kung gagawin nating Crown Prince si Suto, at ipapasa sa kanya ang trono sa hinaharap. Kapag nakuha na niya ang imperyo, ano pang dahilan para maghimagsik siya? Ang banta sa kabisera, nang walang dam-anak na dugo, ay madali nating malulutas. Crown Prince, hahaha. Pinatay niya ang napakarami kong sariling mga anak, at pinatay pa niya ang aking Crown Prince. At ngayon, gusto ninyong hirangin ko siya bilang bagong Crown Prince. At sa hinaharap, kusa ko pang isusuko ang buong imperyo sa kanyang mga kamay. Kahangalan, talagang isang malaking kahangalan. 荒谬绝伦。 Noong mga nakaraang araw, hindi ba't paulit-ulit ninyong sinasabi na sa bawat tapak ng hukbo ng Dayen ay luluhod at susunod ang lahat? Hindi ba't ipinagmamalaki ninyo na kayo ang aking pinakatapat na mga tagapayo, ang mga haligi ng kahariang ito? Bakit ngayon ay nagtatago na kayo na parang mga duwag? 起了缩头乌龟， Isang suto lang ba ay sapat na para manginig kayo sa takot ng ganyan? Mabuti, napakabuti. Dahil wala sa inyong may kakayahang lumaban, at walang sino mang may lakas ng loob na humarap sa kanya. Ako mismo ang mangganguna sa digmaang ito. Ipalabas ang aking utos. Ipunin ang 100,000 piling kawal. Ihanda ang lahat para sa labanan. Sa araw na pumasok si Suto sa kabisera, iyon din ang araw na muli siyang aakyat sa plataforma ng pagbitay. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita ng sarili kong mga mata na mamatay siya doon ng walang takas. 斩仙台上， Nasaan ang mga tao? Ngayong araw ay personal kong pamumunuan ng hukbo. Ngunit bakit kayong kaunti lang ang naglakas loob na humarap sa akin? Mahal na hari, nang mabalitaan po nilang kayo mismo ang makikipaglaban. Ang iba po ay, kung hindi po tumakas kagabi kasama ang kanilang mga pamilya, ay nagkunwaring may sakit para hindi makadalo ngayon sa palasyo. Mga walang silbi. Sa harap ng matinding kaaway, mas mabilis pa silang tumakbo kaysa sa mga kuneho. Inalagaan ko sila sa loob ng maraming taon. Ngunit ito lang pala ang isusukli nila sa akin. Hayaan na, kahit wala ang mga inutil na yan. Kaya ko pa ring paslangin si Suto, ang aking 100,000 sundalo. Hindi ba nila kayang talunin ang isang hamak na traidor na iyan? Mahal na hari. Huwag po kayong padalos-dalos, pakiusap. Pinaslang ni Suto ang hari ng mga demonyo at pinatay ang dambuhalang dragon. Naagaw na rin niya ang banal na kapangyarihan at nasa rurok na siya ng kanyang lakas. Hindi na siya ang mahinang tao na binitay noon sa plataforma. Mabuti pang hirangin muna ninyo si Suto bilang prinsipe, para palamigin muna ang kanyang ulo. Saka na po tayo gumawa ng mas mabuting plano kapag hamu pa na ang lahat. Gumawa ng plano. At maghintay na naman. Nais mo bang ipasa ko sa kanya ang aking trono? At panoorin na lamang siyang umupo sa aking trono ng dragon at pamunuan ng aking kaharian. Nasaan ang 100,000 hukbo? Ihanda ang hukbo at bumuo ng porma sayon. Sumunod kayo sa akin, pamumunuan ko kayo sa labanang ito. Ngunit sa araw na pumasok si Suto sa kabisera, iyon din ang araw na dadanak ang kanyang dugo sa altar ng pagbitay. Ang ating dakilang imperyo ng yan, tila babagsak na yata. 王啊！ Mahal na emperador, may mahalagang balita. Ang nagkakaisang hukbo ng 36 na kaharian ay nagtipon na sa ibaba ng kuta ng palasyo. Ha 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 ha.
Alam kong may mga tapat pa ring tagasunod sa mundong ito. Hindi nakalimot ang 36 na kaharian kung sino ang tunay na pinuno ng mundong ito. Kung sino ang may basbas ng langit, ipaabot agad ang aking maharlikang utos. Utusan ng nagkakaisang hukbo ng 36 na kaharian na makiisa sa akin, upang puksain ang taksil na iyan. Kapag napatay si Sutu, may tuturing itong malaking serbisyo sa pagtatanggol sa korona. Sa oras na iyon, hindi na sila magiging mga nasasakupang estado lamang, kundi mga kapatid na bansa ng ating dakilang imperyo ng yan. Nais kong malaman ng buong mundo na ang sumunod sa akin ay 100 beses na mas mabuti kaysa sa sumunod sa taksil na si Sutu. Malapit nang dumating ang hukbo ni Prinsipe Soto sa kabisera. Kailangan lamang nating maghintay rito. Sa oras na dumating ang prinsipe, makakamit natin ang karangalan ng pagsuporta sa bagong hari, at isang dakilang legasya na magpapasalin-salin sa mahabang panahon. Narito ang maharlikang utos, hari ng kaharian ng Luo. Lumuhod ka na agad at tanggapin ang utos na ito. Maharlikang utos, anong walang kwentang utos yan? Sa oras na dumating si Prinsipe Suto, ang emperador ninyo sa palasyo, ay hindi man lang kayang iligtas ang sarili niyang buhay. Karapat-dapat ba siyang magbigay ng utos sa akin? Lapastangan, tinipon na ng mahal na emperador ang 100,000 hukbo. Handa na sila sa labanan at nakaayos na ang pormasayon. Hinihintay na lamang ang pagdating ni Suto, upang bitayin siya sa altar ng pagbitay. Kung tutulong ang inyong 36 na kaharian ngayon, makakamit pa ninyo ang karangalan sa pagliligtas sa trono. Kaya lumuhod ka na agad at tanggapin ang utos na ito, at sumunod sa mga utos ng mahal na emperador, upang sama-samang puksain ng taksil na si Suto. Anong gagawin mo? HMPH, ipinadala ako ng mahal na emperador. Kapag ginalaw mo ako, parang binastos mo na rin ang imperyong Dayan. Tiyak na ang Dayan ay hahaha, katawa-tawa, sobrang katawa-tawa. Bumalik ka at sabihin mo sa tampalasang emperador na iyon, na kaming 36 na kaharian kung may pupugutan man kami ng ulo, walang iba kundi siya. At hindi si Prinsipe Suto. Ang gantimpalang hinahangad namin ay hindi ang pagliligtas sa kanyang buhay, kundi ang karangalan sa pagpapaupo ng bagong tunay na hari sa trono. Kaya lumayas ka na at bumalik sa palasyo para isumbong sa walang kwenta mong emperador. Nababaguhin na ngayon ni Prinsipe Suto ang kanyang ruta, at sabihin mong hugasan na niya ang kanyang leeg at maghintay sa kanyang kamatayan. Mayroon akong 100,000 hukbong imperial, kaya ang hamak na si Suto ay hindi man lang dapat katakutin. Wala siyang binatbat. Ako ang tunay na pinili at itinalaga ng langit. Kamahalin, masamang balita po. Bakit ka natataranta? Dahan-dahan kang magsalita. Ang alyansa ng 36 na kaharian. Hindi po sila naparito upang ipagtanggol kayo. Naparito sila para tulungan si Suto, ang hari ng Lo. Sabihin mo, ano pa ang sinabi niya? Sinabi po niyang, hugasan niyo raw ang inyong leeg at maghintay sa inyong kamatayan. Ano? Lapastangan, ang mga traidor na iyon. Maliwanag na ang ating banal na imperyo ng Dayan, ang tunay na pinili ng langit. Nang-ahas silang talikuran at traidorin ako. Tingnan ninyo, kahit wala sila, kaya ko pa rin paslangin si Suto. Mayroon akong 100,000 hukbong imperial. Nasa panig ko ang kapangyarihan ng langit. Bakit ko naman kakatakutan ng hamak na si Suto? Ilabas ang aking utos. Lalabas ang buong hukbo sa lungsod upang harapin ang kaaway. Ngayong taglay ko na ang kapangyarihan ng tunay na dragon. At nasa aking mga kamay ang banal na ugat ng kapangyarihan. Nangangahas ka pa rin sabihing ikaw ang pinili ng langit. Ako ang tunay na emperador ng banal na imperyo ng Dayan. Isa ka lamang asong palaboy na nawalan ng tirahan. Kahit nakuha mo pa ang tunay na dragon at inagaw ang banal na ugat, ano naman? Lumuhod ka sa harapan ko ngayon din. Katawa-tawa, ang nakikita ko lang ay ikaw. Ang kaawa-awang emperador ng Dayan. Bukas, magiging parang asong gala ka na lang. May 100,000 hukbo ako rito. Ano naman ang magagawa ng isang katulad mo? Lahat ng mga general, dinggin ng aking utos, sugod. Patayin ang taksil na yan. Gagantimpalaan ko kayo ng napakalaki. Ganoon ba, talaga bang sa tingin mo sa buong palasyong ito? May isa pa bang makikinig sa mga utos mo? Maligayang pagbabalik sa palasyo, Prinsipe So. Walang hiya kayo. Kung ayaw ka nilang patayin,
Ako mismo ang papatay sa'yo. 杀你！ Ipakikita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng isang tunay na dragon. Tutu, isa ka lang asong pinalaki ng aking dakilang yan. Paano nangyari to? Paano ang isang tulad ko ay matatalo? Arg. Sutu, gagawa ako ng utos ngayon din. At gagawin kitang isang prinsipe. Hindi, gagawin kitang pro ng prinsipe. Ang aking kaharian, ang aking longyin. Ibibigay ko na sa iyo ang lahat. Basta't mangako ka lang na hindi mo ako papatayin. Papatayin ka. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay. Halika na, naghihintay na sa iyo ang entablado ng parusa.